Online Pocketbook. Nakatulog akong yakap ni Sir Russell sa tabi niya. Nagising na lang ako nang may narinig akong kumakatok sa labas ng pintuan. Kaya dahan-dahan akong bumaba sa kama at pinagbuksan ito. Dumating na pala ang mga kapatid ko na siyang nakita ko nang buksan ko ang pinto. Huwag kayong maingay, tulog at nagpapahinga ang Kuya Russell ninyo. Agad na sabi ko kina Alona at Riza. Magpapatulong sana ako sa iyo Ate Bea gumawa ng assignment. Sagot ni Alona na ipinakita ang hawak na mga notebook. Sige, doon tayo sa room ninyo, sagot ko sa kapatid ko. Dahan daw ang isinara ko ang pintuan at sinamahan ang mga kapatid ko papunta sa room nila. Advanced kasi ang education sa new school na pinapasukan nila, kaya may mga pagkakataon na nahihirapan sa homework ang mga kapatid ko. Mahigit kalahating oras rin na tinulungan ko silang gumawa ng homework. Katatapos lang namin nang dumating ang isa sa mga kasama namin dito sa bahay at dinalhan kami ng merienda. Salamat po, Ate Carla. Masayang sabi ni Riza dahil may pagkain na naman siya. Napapansin kong sa ilang linggang nakatira kami dito sa bahay ni Sir Russell ay gumaganda na ang katawan nila. Lalo na si Riza. Tumataba na siya dahil maayos ang kain at may sapat na pahinga. Ganon rin naman sina Alona at Vito, kaya masaya akong nakikita ang improvement nilang tatlo. Ma'am Beatrix, igagawa ko po kayo ng juice. Pasensya na po, hindi ko alam na narito ka sa silid ng mga bata, kaya hindi po ako nakapagdala ng merienda mo. Magalang na sabi sa akin ni Ate Carla. Okay lang po ako, kahit huwag na po. Busog pa naman ako. Pero pakihanda na lang po ang pagkain ni Russell, para pwede na siyang kumain mamaya kapag nagising na siya, nakangiting sagot ko. Siguradong gutom ang isang iyon. Lalo na at pagod siya sa mahabang biyahe mula Russia, kaya mas mabuting makakain siya paggising niya. Matapos naming gumawa ng assignment ng mga kapatid ko ay bumalik ako sa silid namin ni Sir Russell. Isang oras rin ang inilagi ko doon. Pero tulog pa ang lalaking nadatnan kong naghihilik sa ibabaw ng kama. Umupo ako sa tabi niya at pinagmamasdan ko ang gwapong mukha ni Sir Russell. Nakapag-shave na siya kanina nang maligo siya, kaya mas fresh na siyang tingnan. Mula sa mukha niya, bumaba ang mga mata ko sa malapad na dibdib niya. Para bang magnet ito at hinahatak akong mahiga sa tabi niya at yakapin siya. Siguro na-miss ko lang talaga siya, kaya ganito ang nararamdaman ko. Marahang hinaplos ko ang mukha ni Sir Russell. Maingat na dumampi ang palad at daliri ko sa pisngi niya dahil ayaw kong magising siya. Ang hirap pigilan na gawin ko ito. Parang may sariling isip ang kamay ko na hamagod pababa sa leeg niya at nahihipnotismo akong tikman ang manipis na bibig niya. Napasinghap ako nang biglang magmulat si Sir Russell at nagtama ang mga mata naming dalawa. Ngumiti ako sa kanya at pagkatapos ay yumoko para halikan siya sa pisngi. Sorry kung nagising kita. Nagugutom ka na ba? Tanging lumabas na tanong sa bibig ko. Yes, pero ikaw ang gusto ko. Paus na sagot ni Sir Russell kaya napangiti ako. Mabilis na yumoko ako at natagpuan ko ang bibig niya at marahang hinalikan. Mabagal lang, parang gusto ko lang tikman, pero bakit ang hirap pigilan at pakawalan? Natagpuan ko na lang ang sarili kong nasa ibabaw niya at patuloy na nakikipaghalikan sa kanya, habang mahigpit na nakapulupot ang mga braso ni Sir Russell sa bewang at katawan ko. Sa isang iglap lang, napunta ako sa ilalim niya ng gamulong siya. Kaya ngayon ay nakadagan sa ibabaw ko si Sir Russell. Nakapikit at kagat ang bibig na dinama ko ang paglapat ng basang bibig niya sa balat ko. Unti-unting naglandas ito mula sa bibig ko, pababa sa leeg at lalamunan ko. Habang ang dalawang mga kamay ay nasa loob ng blouse na suot ko at pinisil at hinahagod ang dalawang dibdib ko. Masarap kong. Paano ako halikan ni Sir Russell ngayon? Puno ng pag-iingat na tila ba gustong lasapin ang bawat sulok ng leeg at lips ko. Dahil dito, mas lalo lamang nag-init ang pakiramdam ko sa sarili ko at tuluyan na naman akong nawalan ng pakialam sa kung ano ang kahahantungan ng tagpong ito. Impit na ungol ang kumawala sa bibig ni Sir Russell nang idiin niya ang katawan sa akin.
Pumulupot mga binti ko sa bewang niya kasabay ng marahang paghagod ng palad ko sa likod niya. Walang kahit anong usapan ang namagitan sa aming dalawa nang bahagyang umangat ang katawan ni Sir Russell sa ibabaw ko. Para habarin ang suot na puting t-shirt at basta na lang hinagis sa kung saan at pagkatapos ay hinatak paitaas ang blouse na suot ko. Dahil wala akong suot na bra, kaya agad bumungad sa mga mata niya ang dalawang pares ng mga bundok ko. Mabilis na sinunggaban ni Sir Russell ang mga ito, kaya napaiyag na lang ang likod ko habang kagat ang pangibabang bibig at nakapikit na dinadama ang masarap na sensasyong kumalat at nanunuot sa katawan ko. Mula sa dibdib ko, bumaba ang halik ni Sir Russell sa tiyan ko. Ramdam kong tumigil ang paglalandas ng halik niya sa balat ko kaya nagmulat ako ng mga mata at nakita ko siyang nakatitig sa tiyan ko. Nagtaas ng mukha si Sir Russell at tinitigan ako gamit ang namumungay niyang mga mata. Para akong nahihipnotismo sa paraan kung paano niya ako tingnan. Unti-unti ay bumangon ako at inabot ko ang batok niya at hinalikan siya sa bibig. Alam kong sa ginawa ko ay napangiti si Sir Russell. Ramdam ko iyon habang hinahalikan siya. Sapaw niya ang batok ko, habang nakapulupot ang braso ko sa leeg niya at nakapikit na ninamnam ang masarap na pakiramdam kung paano ko pananggigilan ang ibabang labi niya at bahagya pang nakagat ko nang idiin niya ang sarili sa akin. I missed you, Russell. Humihingal na bulong ko ng saglit na nilubayan ko ang basang bibig niya. You're always in my thoughts, baby. I miss you too, puno ng emosyon na sagot ni Sir Russell. Ang sarap sa pakiramdam. Lihim na hinihiling ko tuloy sa lahat ng bathala na sana huwag nang matapos ito, dahil natatakot akong bumalik sa realidad at baka iba na ang mag-isnan kong tagpo kapag nagising ako. Parang may kung anong malakas na enerhiya ang humahatak sa akin palapit kay Sir Russell. Kahit may bahagi ng isip ko ang hindi sang-ayon sa ginagawa ko ay ayaw patalo ang suwail na puso ko. Humigpit ang pagkakayakap ko sa katawan niya at nangunyapit sa balikat niya. Muli kong inabot ang lips ni Sir Russell at hinalikan siya na pinagbigyan naman ako, kaya malaya kong nagawa ang gusto ko. Para akong uhaw sa kanya. Naging pangahas ang mga kamay ko at kusang naglakbay sa hubad na katawan niya habang patak-patak na naglalakbay ang mga halik ko sa leeg at pababa sa dibdib ni Sir Russell. Naririnig ko ang mabigat na paghinga ni Sir Russell dulot ng kapangahasan na ginagawa ko. Nahiga siya at kinabig ako, kaya napunta ako sa ibabaw niya at nakadisplay sa mga mata ko ang magandang hubog ng dibdib niya. Ang ganda ng katawan ni Sir Russell. Walang sinabi ang mga model ng jeans na nakikita kong nasa mga billboard sa EDSA. Bonus pa ang napakagandang feature ng mukha at attractive na mga mata. Nakatitig lang ako sa mabatong tiyan niya habang marahan at sensual na hinahaplos ko ang mga ito. He's impatient, alam ko kung ano ang gusto niya, kaya walang pag-aalinlangan na hinaplos ng kamay ko ang namumukol na bahagi ng katawan niya na ngayon ay malapit sa mukha ko. Kahit may manipis na tel ang sagabal sa pagitan namin, alam kong naghuhumindig na ito at gusto nang kumawala. Kaya dahan-daang hinatak ko ang suot niyang boxer pababa at bumulaga sa mga mata ko ang kasing tigas na yata ng kahoy na sandatan niya. At sa pagkakataon na ito, may nangyari na naman sa amin ni Sir Russell. Nagising akong hiyubot-hubad pa rin at nakahiga na sa kama. May makapal na kumot ang nakabalot sa katawan ko at mag-isa na lang ako. Wala na si Sir Russell sa tabi ko at mukhang lumabas dito sa silid, dahil wala akong naririnig na ingay mula sa paligid ko. Sapo ang noo at sindito ay dahan-daang bumangon ako at bumaba sa kama. Nanginag pa ang buong katawan ko dahil malamig ang buga ng hangin mula sa nakabukas na aircon. Kaya malaki ang hakbang na pumasok ako sa CR, para maligo dahil nanlalagkit ang pakiramdam ko sa katawan ko, particularly sa pagitan ng mga hita ko. Masarap sa pakiramdam ang maligamgam na tubig mula sa shower. Malaking tulong ito dahil masakit ang kalamnan ko. Talagang sinulit ni Sir Russell ang ilang linggang na wala siya. Kaya heto, hirap na naman akong makatayo ng maayos. Ramdam ko pa rin ang pinaghalong kirot at hapdi sa perlas ng silangan ko. Nangangalay rin ang balakang at mga binti ko. Malaki ang katawan ni Sir Russell,
Kaya kapag matagal siyang nasa pagitan ng mga hita ko, talagang sumasakit ang katawan ko. Napayuko ako at nakita kong namumula ang punong dibdib ko. May naiwan pang mga bakas at marka ng bibig ni Sir Russell sa balat ko nang panggigilan niya ako kanina. Nagbabad ako sa tubig. Pakiramdam ko ay kailangan talaga ito ng katawan ko. Lalo na at maligamgam ito kaya gamaan ang nananakit na kalamnan ko. Hindi ko nakita dito sa silid si Sir Russell nang lumabas ako ng CR. Matapos magbihis, lumabas ako at pinuntahan ang mga kapatid ko. Pero wala sila sa loob ng silid nila, kaya bumaba na lang ako sa ground floor para hanapin sila. Maingay at nagkukulitan sina Sir Russell at ang mga kapatid ko nang abutan ko dito sa sala. Kaya pala hindi ko sila makita sa taas dahil narito pala silang lahat. Bukas ang TV, pero mas maingay sila habang nananyag ng palabas. Ate Bea, malakas ang tinig na tawag ni Vito sa akin nang makita ako. Lahat sila ay napalingon sa kinatatayuan ko, habang nakatayo ako at pinagmamasdan sila. Halika ate, nananyag kami, ang ganda ng palabas, pagyaya sa akin ni Alona. Ngumiti ako sa kanila at dahan-daang humakbang palapit sa sofa. Magkakatabi ang mga kapatid ko, kaya umupo ako sa tabi ni Sir Russell na sumulyap sa akin at alam kong pinagmamasdan ako. Tapos na ba kayo sa lahat ng mga homeworks ninyo? Tanong ko sa tatlo. May ilan pa kasing naiwan kanina nang umalis ako at bumalik sa silid namin ni Sir Russell. Sabi naman ni Alona ay alam na daw niya ang sagot kaya matapos ang ilang subject ay lumabas na ako kanina sa silid nila nang iwan ko sila. Opo, ate, kanina pa po, magalang na sagot ng kapatid ko. Natuwa naman ako, ngumiti ako sa kanila at bumaling ang mga mata sa malaking screen sa harap namin. Mukhang maganda ang palabas, kaya tutok ang atensyon nila sa TV. Napatingin ako sa katabi ko nang biglang umakbay sa balikat ko ang braso niya at kinabig ako palapit sa kanya. How do you feel now? Mahinang tanong ni Sir Russell. Okay naman, maikling sagot ko. Naiilang kasi ako dahil sa sweetness na pinapakita niya, tapos kaharap pa namin ang mga kapatid ko. Kumain na ba kayo ng dinner? Tanong ko sa mga kasama ko. Tapos na po kami kanina pa ate. Kayo na lang ni Kuya Russell ang hindi pa naghahapunan, sagot ni Alona, kaya napatingin ako sa lalaking katabi ko. Bakit hindi ka pa kumakain? Pinisil ni Sir Russell ang balikat ko at ngumiti sa akin, I am waiting for you. Napatingin tuloy ako sa orasan. Lagpas 10 o'clock na pala. Kung alam ko lang nahihintayin niya ako, hindi sana ay bumangon agad ako ng mas maaga. Sana gin-isang mo na lang ako kanina para hindi ka naghintay. Late na for dinner, sabi ko kay Sir Russell. Ngumiti lang siya habang marahang nagtataas baba at humahagod sa braso ko ang mainit na kamay niya. Okay lang, alam kong pagod ka at kailangan mo ng sapat na pahinga para makabawi ng lakas. Tumayo ako at niyaya siya sa dining room. Sinabi ko sa mga kapatid ko na kapag natapos silang manood ay umakyat na sa mga room nila dahil gabi na. Ayaw kong masanay silang nagbabad sa TV, lalo na at may pasok kinabukasan. Sabay kaming kumain ni Sir Russell at pagkatapos ay niyaya niya akong lumabas sa garden para magpahangin. Magkahawak kamay na naglalakad kami hanggang tumigil malapit sa tapat ng pool at umupo sa bench. Pareho kaming walang imek ni Sir Russell habang nakatingin sa kulay blue na tubig at pinagmamasdan ang paligid. Masarap kasing manatili dito, lalo na sa gabi. Maliwanag ang sikat ng buwan at masarap ang simoy ng hangin. You know what? I was thinking kung magbakasyon tayo somewhere. Sabi ni Sir Russell na siyang bumasag sa katahimikan naming dalawa. Saan naman tayo pupunta? Curious na tanong ko. Anywhere na mag-e-enjoy ka. Nabasa ko kasi na malaking tulong daw ang magandang atmosphere para makapag-relax ka and it also helps para makabuo tayo ng maraming babies. Seryosong paliwanag ni Sir Russell. Bigla ay nakaramdam ako ng pamilyar na kirot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit palagi ay bukang bibig niya ang tungkol sa pagbubuntis ko. Bakit ba nagmamadali ka? Isa pa, paano ang bata kapag nabuntis mo nga ako?
Mabigat sa dibdib na tanong ko. We will raise them with unconditional love, care and support, Bea. Mas marami, much better. Gusto ko ng isang dosenang anak na gagawa ng ingay sa bahay natin. Tila nanggangarap na paliwanag ni Sir Russell. Nailang na lang ako. Nahihirapan kasi ako sa tunay na sitwasyon namin. Ano ba talaga ang plano mo para sa atin, Russell? Lakas loob na tanong ko. Gusto kong bumuo tayo ng isang malaki at masayang pamilya, Bea. Ito ang matagal ko nang pinapangarap. Ang magkaroon tayo ng maraming mga anak. I am so excited, dahil hindi ko yan naranasan sa mga magulang ko. Lagi silang busy at walang oras para sa akin, kaya sinabi ko sa sarili ko na kapag handa na ako, gusto ko ng malaking pamilya. Nakaramdam ako ng kirot sa puso ko nang makita ko ang lungkot sa mga mata ng katabi ko dahil sa mga katagang sinabi niya. Sa tuwing pinag-uusapan namin ni Sir Russell ang tungkol sa kanya at sa pamilya niya, ramdam ko na naging malungkot ang childhood niya. Mag-isa lang pala siyang anak, na kahit may mga magulang ay hindi siya binigyan ng atensyon, kaya ngayon, nararamdaman kong naghahanap siya ng pagmamahal mula sa ibang tao. Pakiramdam ko, nalusaw ang puso ko. Mukha man siyang hindi seryoso sa buhay at walang pakialam sa mundo. Pero sa kabila pala nito, nakatago ang malungkot na bahagi ng kanyang pagkatao. Kaya ngayong magkasama kaming dalawa, ramdam ko, gumagawa siya ng pangarap na kasama ako, kahit alam niyang complicated ang sitwasyon naming dalawa. Sa totoo lang, handa akong manatili sa tabi niya kung gugustuhin niya. Hindi lang dahil sa kontratang pinirmahan naming dalawa, kung hindi dahil natutunan naming mahalin ang bawat isa. Hinatid ng driver at ilang bodyguard at tauhan ni Sir Russell ang mga kapatid ko sa school na pinapasukan nila kanina. Since tapos na rin naman akong mag-almusal ay pinili ko ang manatili muna ako dito sa garden. Nagustuhan ko ang pumunta dito sa umaga. Bukod sa maganda ang tanawin ay masarap rin sa pakiramdam ang ihip ng hangin habang pataas ang sikat ng araw. Nasa library niya si Sir Russell. Maaga pa lang ay naroon na siya at mukhang may importanteng trabahong kailangang gawin. Madaling araw pa lang ay bumangon na siya at iniwan ako sa silid. Ang akala ko ay umalis siya, pero sinabi ni Miss Sylvia na nasa library daw si Sir Russell at nagsabing huwag abalahin dahil may online meeting kanina. Pinagmasdan ko ang mga dahon na malayang gumagalaw at tila sumasayaw sa tuwing iihip ang hangin. Malayo ang tinakbo ng isipan ko dahil paulit-ulit na sumasagi sa isipan ko ang mga pinag-usapan namin ni Sir Russell kagabi habang narito kami sa garden. Lalo na ang kagustuhan niyang magkaanak na kami. Tatanungin ko sana siya kung ano ang plano niya para sa aming dalawa in future. Dahil doon nakasalalay ang magiging pasya ko kung ititigil ko ba ang paggamit ng pills araw-araw. Pero nawalan ako ng pagkakataon nang nagring ang cellphone niya at nakita kong tumigas ang ekspresyon ng mukha ni Sir Russell. Hindi ko nagawang magtanong kagabi dahil bahagyang lumayo sa akin si Sir Russell. Pero mula sa kinauupuan ko, malinaw na narinig kong nag-aaway sila ng kanyang ama sa cellphone. Nang bumalik siya sa tabi ko ay tahimik na si Sir Russell at pagkatapos ng ilang minuto ay niyaya na niya akong pumasok sa loob ng bahay para makapagpahinga na daw kami. Nagkulong ako kagabi sa silid. Habang siya naman ay sinabing may trabahong kailangang gawin. Hindi ko nga alam kung anong oras na siya pumasok sa kwarto at nahiga sa tabi ko. Dahil nagising na lang ako ng madaling araw na katabi ko na siya sa kama. Ma'am Beatrix, pinatatawag po kayo ni Boss Russell. Magalang na sabi ng tinig ng isang babae mula sa likuran ko. Napalingon ako at nakita ko na isa pala sa kasambahay dito sa bahay ang lumapit sa akin. Hindi ko na namalayan dahil masyadong malalim ang takbo ng iniisip ko. Mabigat ang pakiramdam na tumayo ako at humakbang papasok sa loob ng bahay. Nasa silid na daw namin si Sir Russell, kaya doon na rin ako tumuloy. Nadatnan kong may kausap siya sa cellphone nang buksan ko ang pintuan at pumasok ako. Ngumiti sa akin si Sir Russell, kaya sinuklian ko ng isang tipid na ngiti at pagkatapos ay umupo sa sofa, katapat niya. Sige, gaano katagal?
Tanong ni Sir Russell sa kausap at pagkatapos ay tumanggaw-tango na. Nagangat ako ng tingin ng ibaba ni Sir Russell ang cellphone at tumikim. Get ready, Bea, may pupuntahan tayo. Saan? Curious na tanong ko dahil wala naman kaming napag-usapan na aalis kami. Pupunta tayo sa hospital, sagot ng kaharap ko. Saglit na natigilan ako. May ideya na ako kung bakit kami pupunta doon, kaya nakaramdam ako ng kaba sa dibdib ko. Magbibihis lang muna ako, mahinang sagot ko. Okay, maikling sagot ni Sir Russell, na muling sinagot ang tawag ng kung sino sa kanya. Mukhang abala siya ngayon dahil sunod-sunod ang tawag na natatanggap niya, pero gusto pa rin niyang pumunta sa hospital para magpasuri kung may problema ba sa aming dalawa kaya hindi ako nabubuntis. Mabilis na nagbihis ako habang lihim na nanalangin na sana, hindi lumabas sa test na gagawin sa amin na umiinom ako ng pills. Kinakabahan talaga kasi ako, lalo na at advance ang technology. Tapos sigurado akong hindi kami sa isang mumurahing hospital lamang pupunta. Ready? Tanong agad ni Sir Russell nang makitang lumabas ako sa wardrobe. Oo, kinakabahan na sagot ko. Ngumiti siya sa akin at hinabot ang kamay ko. Don't worry, magiging maayos din ang lahat. Tumanggo lang ako dahil tinatalo ako ng labis na kabang nararamdaman ko. Ayaw kong magkaroon siya ng ideya tungkol dito dahil natatakot ako. Sabay kaming bumaba at hawak kamay na naglalakad papunta sa parking lot, kung saan nakaparada ang mamahalin niyang sasakyan. Si Sir Russell mismo ang nag-drive, habang nakaupo ako sa passenger seat katapat niya. Sa isang malaki, mataas at kilalang hospital kami pumunta. Nakakalula ang taas ng building. Napakalawak rin ng lobby. Magalang na sinalubong kami ng isa sa mga staff at hinatid mismo sa tapat ng private elevator, kung saan ay kaming dalawa lang ni Sir Russell ang sakay hanggang nakarating kami sa ika-12 palapag. Kahit nasa public place kami, hindi binitiwan ni Sir Russell ang kamay ko. Mahigpit na hawak niya ito. Habang magkasalikop hanggang narating namin ang malawak na tila pribadong opisina ng doktor na pakay namin. Good morning, Mr. and Mrs. Zenyo. It's my pleasure to have you both here. Nakangiting bati sa amin ng magandang babaeng doktor na kaharap namin. Tipid na ngumiti na lang ako kahit may bahagi ng isip ko na gusto kong itama ang pagtawag niya sa akin bilang Mrs. ni Sir Russell. Pero naisip ko na baka ito ang sinabi ng lalaking katabi ko sa kanya para hindi questionable ang gagawing test sa aming dalawa. Ipinaliwanag ng doktor sa amin ni Sir Russell ang magiging proseso. Pareho kaming sasailalim sa mga test para malaman namin kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nagbubuntis. Kailan po ang last day ng menstruation mo, Mrs.? Tanong ng doktor na kausap namin. Sinagot ko ang tanong niya, pati na rin ang ilang details na gusto niyang malaman tungkol sa menstruation ko. Matapos ang maikling conversation at palitan ng tanong at sagot, binigyan ako ng lumapit na nurse ng isang puting hospital gown at sinabing mahiga ako sa kama pagkatapos. Lakas loob na ginawa ko ang sinabi ng kasama ko. Hindi nagtagal, pumasok ang doktor at itinaas ang gown na suot ko, kaya na-exposed ang tiyan ko. May ginamit siyang gel at aparato. Sinundan ng mga mata ko ang nakabukas na monitor, maging ang machine na ilang ulit na pinindot ng doktor na para bang isang larawan. Akala ko ay tapos na, pero halos hindi ako makahinga dulot ng labis na kahihiyan nang sabihin ng doktor na kasama ko na ibuka ko ang mga binti ko at pagkatapos ay sinabing huminga ng malalim. Pakiramdam ko ay nasusunog ang nag-iinit na balat sa mukha ko. Dahil sa labis na kahihiyan nang may ipasok siyang kung ano sa loob ng perlas ng silangan ko. Mukhang sanay naman na ang dalawang babaeng kasama ko dito sa silid sa pag-handle ng ganitong case. Dahil sinabi nilang huminga ako ng malalim para ma-relax ako. Laking pasasalamat ko nang matapos kami at sinabi ng doktor na kailangan kong magbigay ng urine sample para sa gagawin test. Agad na tumayo ako at inabot ko ang puti at transparent na maliit na container at pagkatapos ay pumasok sa pintuan na isa palang comfort room. Mahigit 1 oras rin ang proseso bago natapos ang lahat.
Naabutan kong naghihintay na si Sir Russell sa sofa habang hawak ang cellphone nang lumabas ako. Tapos ka na ba? Agad na tanong ni Sir Russell nang makita ako. Oo, maikling sagot ko. Puno ang takot at kaba sa dibdib ko. Ang daming what if na pumapasok sa isip ko ngayong ginawa na namin ang test na gusto ni Sir Russell. Let's go, pagyaya sa akin ng katabi ko. Hindi ba natin hihintayin ang result, maang natanong ko. Hindi na kailangan, ipapadala nila ito sa aking email kapag lumabas na ang mga resulta. Tumanggaw na lang ako dahil mukhang settle na ang lahat. Nagpa-test ka rin ba? Hindi nakatiis na tanong ko kay Sir Russell. Simula kasi nang pumasok ako sa silid kasama ang doktor na kausap namin ay hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. Mukhang naghihintay na rin si Sir Russell sa akin nang lumabas ako at tapos na ang test na ginawa sa kanya. Yes, I am done. Nakangiting sagot ni Sir Russell. Niyaya na niya akong lumabas at habang naglalakad palabas sa hospital ay tinanong ako ni Sir Russell kung may gusto akong puntahan. Hindi ka ba busy ngayon? Nag-aalanga na tanong ko, dahil simula kanina, napansin kong maraming tumatawag sa kanya. I am free now, sagot ni Sir Russell. Mukhang tinapos lang niya ang trabaho kanina, kaya nagawa na niya akong yayaing lumabas. Wala naman akong ibang gustong puntahan, pero kung free ka, gusto ko sanang pumunta sa palengke, sagot ko. Gusto kong bumili ng mga gulay. Namimiss ko na ang simpleng luto namin sa bahay. Masarap ang pagkain namin araw-araw sa poder ni Sir Russell. Kaya lang, may mga pagkakataon rin na hinahanap-hanap ko ang ganang ulam. Okay, let's go, sagot ng kasama ko. Sure ka? I mean, palengke iyon. Wet market, kaya baka ayaw mong pumunta sa ganang lugar. Nag-aalanga na sabi at tanong ko. Don't worry about me, I am fine. Hibet balikat na sagot ng kasama ko. Pinagbuksan niya ako ng pintuan ng sasakyan niya, kaya pumasok at umupo na ako sa tapat ng upuan niya. Mabilis na umikot si Sir Russell at sumakay sa sasakyan niya, kaya agad na ikinabot ko ang seatbelt sa katawan ko. Dahil hindi ako familiar sa lugar kung saan kami ngayon nakatira, si Sir Russell ang naghanap ng palengke. Sabay na bumaba kami ng sasakyan at hawak kamay na naglakad papasok sa looban. Hanggang tumigil kami sa harap ng gulayan. Wala naman akong narinig na kahit anong reklamo mula sa kanya nang bumili ako ng mga gulay at prutas. Mabuting kasama ko siya dahil may katulong akong magdala ng ilang plastik na pinamili ko. Alam mo, maganda mamili sa ganitong palengke, kasi bukod sa mura na, fresh pa ang mga gulay at prutas. Natutuwang sabi ko habang hawak ko sa braso si Sir Russell at dala niya ang pinamili ko. May nakita kasi akong install ng kakanin sa kabilang pwesto, kaya hinatak ko siya. Namiss ko kumain ng puto kaya gusto kong bumili. Gusto mo, Pogi? Nakangiting tanong ng baklang nagtitinda ng kakanin na kay Sir Russell nakatingin, kahit ako naman ang bibili. Sinong Pogi? Nakangising tanong ni Sir Russell. Ikaw, wala namang gwapo dito sa paligid ko, malanding sagot ng bakla. Kaya lihim na inikutan ko siya ng mga mata. Kinalabot ako ni Sir Russell at inginuso ang baklang kaharap namin. You heard that, Bea? Inirapan ko siya. Narinig lang na gwapo daw siya at binobola ng kaharap namin ay tuwang-tuwa na. Hindi ako bingi, masungit na sagot ko. Hindi ko alam kung bakit tuwang-tuwa naman ang kasama ko. Dahil ganyan lang talaga ang mga nagtitinda, lahat pogi. Lalo na at potential customer kami. Ganito kasi ang nakikita kong ugali ng mga kaibigan ko, kaya nasanay na ako. Magkano lahat yan? Tanong ni Sir Russell sa baklang kaharap. Alin dyan, Pogi? Nakangiti at sweet na tanong rin ng tindero. This one, pati ito, sagot ng kasama ko. Sure ka? Lahat yan, nanlalaki ang mga mata na tanong ng kausap namin. Yes. Favorite yan ng asawa ko. Baka kapag hindi ko binili lahat yan at nag-cravings sa bahay ay palayasin ako. Malo kong sabi ni Sir Russell na alam ko namang sinasakyan lang niya ang kausap. Nako, sayang, may asawa ka na pala.
Pero hindi bale, kung bibilhin mo naman lahat ito, bawi na ako, hindi maitago ang tuwa na sagot ng kaharap namin. Kinuha ni Sir Russell ang wallet sa bulsa at pagkatapos ay naglabas ng 5,000. Pack all of that, dalhin mo na rin sa sasakyan ko, utos niya sa natutuwang bading. Ay jackpot ako ngayong araw sa inyo. Pwede na akong manglalaki mamaya. May pangbayad na ako. Malanding sagot nito na hindi ko alam kung nagbibiro lang ba o sadyang matabil lang talaga ang dila niya. Kinalabot ko ang kasama ko, dahil baka nabibigla lang siya. Ang dami naman yan. Mahinang sabi ko, habang pinapanood kung paano ibalot pati bilaw ng tindero ng kakanin ang binili ni Sir Russell. Don't worry, maraming tao sa bahay. Tsaka sigurado akong gusto rin ng mga kapatid mo na kumain yan, at talagang ikakatuwa nila yan. Tumanggaw na lang ako. Ang akala ko ay makakatipid kami dito sa palengke, pero sa nakikita ko, mas malaki pa ang binayad ni Sir Russell sa mga kakanin, kumpara sa mga prutas at gulay na pinamili ko. Ang nakakatuwa lang, despite the situation, iniisip pa rin niya ang gusto at makakapagpasaya sa mga kapatid ko kaya lihim na natutuwa ako sa kanya. Nakikita kong mabuti siyang tao. Maganda ang relasyon nila ng mga kapatid ko, na ngayon ay malapit na sa kanya at itinuturing na siyang kuya. Kaya mas nagiging komportable na akong kasama siya. Dala ang mga pinamili namin ay magkasama kaming naglalakad ni Sir Russell pabalik sa sasakyan niya. Kasama ang baklang binilhan namin ng mga kakanin, pati na rin ang isa pang kaibigan nitong maghahatid ng pagkain sa sasakyan. Ang ingay ng kasama namin. Nakukulili ang tenga ko, feeling close sa akin dahil may kasama kaming gwapo. Ay lapag mo na lang dyan, kami na ang bahala dito, seryosong utos ni Sir Russell sa dalawang kasama namin. Thank you, Boss Pogi. Balik ulit kayo dito sa palengke ha. Nakangiting sabi sa amin ng baklang makulit at kanina pa nagpapakyot kay Sir Russell. Mandurukot. Sabay pa kaming napasigaw ng baklang kaharap ko nang may isang lalaking biglang lumapit sa amin at mabilis na dinukot at kinuha ang wallet sa likuran ni Sir Russell. Ang bilis ng mga pangyayari. Biglang nagkagulo at nagkaroon ng habulan. Nakita ko na lang ang ilang nakaitim na mga lalaking lumabas mula sa kung saan at sinundan ang taong dumukot sa wallet ni Sir Russell. Napatingin ako sa dalawang kasama ko. Nakita ko kung paano nagdilim ang mukha ni Sir Russell na dinukot ang cellphone at may tinawagan. Bring him alive, you know what to do. Matigas at ramdam ko ang galit sa tinig na utos ni Sir Russell sa kausap. Nagkatinginan kami ng baklang kaharap namin. Nanlaki ang malaki niyang mga mata na napatingin sa amin at nagpalipat-lipat ang tingin sa akin at kay Sir Russell. Hindi ko alam na may kasama pala kaming mga bodyguard. Ang akala ko ay kaming dalawa lang ni Sir Russell ang umalis sa bahay. Dahil hindi ko naman sila nakitang nakasunod sa amin kahit nang pumunta kami kanina sa hospital. Hindi nagtagal, makalipas ang 5 minuto, nasa harapan na namin ang lalaking dumukot sa wallet ni Sir Russell. Itinulak siya paluhod ng mga armadong tauhan niya sa harap namin at nakaluhod na inabot ang bagay na ninakaw. Heto na po ang wallet mo sir. Patawarin niyo po ako, nanginginig sa takot na sabi ng mandurukot. Wala akong ibang nabasa sa matigas at seryosong ekspresyon sa mukha ni Sir Russell, kung hindi galit sa taong pinagtangkaang pagdukutan siya. Hindi ako tumatanggap ng sorry. Kung lahat ay nadadaan sa paghingi ng tawad, ano pa ang silbi ng batas? Matigas na tanong ni Sir Russell sa lalaking kaharap. Napatingin ako sa kanya nang dukutin niya ang baril sa likuran. Napasinghap ako ng ikasan niya at pagkatapos ay walang pakialam sa paligid na itinutok sa lalaking nasa harap niya. Maraming tao sa paligid ang nakakita ng ginawa ni Sir Russell. Pero wala akong nakitang takot o pag-aalala na baka masangkot siya sa gulo. Kahit mga tauhan niya, harapang nakalabas ang mahabang mga baril at nakatutok sa nakaluhod at nanginginig na lalaking nasa harapan namin. Patawad po, boss. Maawa kayo sa akin. Pangako, hindi ko na po uulitin. Nagmamakaawang pakiusap ng lalaki. Kung titingnan ko ito, sigurado akong labas-masok na ang isang ito sa kulungan,
base na rin sa mga tato sa leeg at katawan. May malaking hikaw pa sa isang tenga, hampak ang pisngi at malalim ang itim na mga mata. Russell, tara na. Tama na iyan, maraming tao dito. Kinakabahan na pagyaya ko sa kanya. Pero mukhang walang balak makinig ang kasama ko. Kinuha ni Sir Russell ang wallet sa kamay ng mandurukot at sinabing huwag gagalaw at matigas ang ekspresyon na inutusan itong pagdikitan ang mga palad sa harap. Open your hands, matigas na utos ni Sir Russell. Lahat kami napatingin sa kanya. Pero hindi ko nagawang magtanong, dahil magkasunod na dalawang malapitang putok ang nasaksihan mismo ng mga mata ko. Nanginginig ang buong katawan na gumulong-gulong sa sahig ang dagwang lalaking binaril ni Sir Russell ang mga palad. Naihipa ito habang gumugulong sa lupa. Pero walang kahit sino sa mga nakasaksi sa paligid ang nagtangkang tulungan ito. No phones allowed, kapag may nakita akong nag-upload ng video, kahit dummy account pa. I swear, I will hunt you all, galit na banta ni Sir Russell sa lahat. Inutusan nito ang mga tauhan na magbantay at suyurin ng mga mata ang paligid. Nakita kong may tinawagan siya at pagkatapos ay sinabing ay shutdown ang lahat ng network at internet connection dito sa lugar na kinaroroonan namin. Matapos iyon, nakita ko na lang na mabilis na pinagpipindot ni Sir Russell ang cellphone niya. Hindi ko makita kung anong ginagawa niya. Pero may hinala akong may kinalaman ito sa nangyayari dito sa lugar na kinaroroonan namin. Nagulat ako sa sumunod na mga nangyari. Kinuha ng mga tauhan ni Sir Russell ang bawat cellphone sa paligid at pagkatapos at kung ano-anong pinindot. Kinuha naman ni Sir Russell ang cellphone niya at pagkatapos ay tila kinuhanan ng larawan ang lalaking mandurukot sa harap niya at pagkatapos ay may tinawagan at sinabing pumunta ngayon din sa lugar kung nasaan kami. Nawalan naman ng malay ang lalaking nakahandusay sa lupa. Nagangat ang madilim na mukha si Sir Russell at tinapunan ng masamang tingin ang mga taong nakapalibot sa amin. Ito ay magsisilbing isang malaking aral sa sino mang magtangkang magnakaw ng isang bagay na hindi kanya. Walang emosyon na sabi ni Sir Russell. Nakaramdam ako ng takot nang makarinig ako ng tunog mula sa paparating na mobile police patrol car. Biglang nagkaroon ng daan ang kumpulan ng mga taong tila nanonyad ng isang action movie nang lumapit ang grupo ng mga pulis sa amin. Mr. Zenyon, pagbati ng dumating na pulis kay Sir Russell na tinanguan naman agad nito. Ikaw na ang bahala sa isang yan, Lieutenant. Seryoso at walang kenja-tingiting sabi ni Sir Russell sa pulis na kaharap. Nagulat ako dahil ang akala ko, huhulihin siya dahil may binaril si Sir Russell. Tapos armado pa siya at ang mga tauhan niya. Pero baliktad ang nangyari. Muling sumaludo ang police officer sa kasama ko bago niya ako pagbuksan ng pintuan at sinabing sumakay na umano ako. Mabilis na pinasibad ni Sir Russell ang sasakyan. Nakita kong sumunod rin ang mga lalaking armadong tauhan niyang nakasunod pala sa amin mula kanina pa. Are you okay, Bea? Tanong ni Sir Russell. Habang mabilis na nagmamaneho at sa kalsada nakatutok ang mga mata. Oo, mahinang sagot ko, kahit may bahagi ng isip ko ang hindi pa rin mawala ang tagpong nasaksihan ko. Ilang ulit ko nang nakitang may hawak na baril si Sir Russell, pero kanina ko lang siya nakitang ginamit ito sa harap ko. Kakaibang side niya ang nasaksihan ko. Matigas, malupit sa mga taong gumawa ng kasalanan sa kanya. Kaya nakaramdam tuloy ako ng takot at kaba lalo na at naglilihim ako sa kanya tungkol sa pag-inom ko ng pills. Kahit alam ko namang gustong-gusto na niyang magkaanak kaming dalawa. Tahimik lamang ako at hindi rin kami nag-usap pa ni Sir Russell hanggang nakarating kami sa bahay niya. Pinili kong kunin sa booth ng kotse niya ang mga gulay at prutas na binili namin sa palengke. Kusa ko nang binuhat ang kaya kong dalhin at hindi pinakinggan ang sinabi ni Sir Russell na mga tauhan na raw niya ang bahala sa dala namin. Ako na lang dito, para alam ko kung alin ang mga pinamili natin kanina, sabi ko at pagkatapos ay mabilis na tumalikod at naglakad papasok sa malaking bahay. Naiwan naman sa likuran ko si Sir Russell at kinuha ang mga kakanin na pinamili namin kanina. Mabilis ang bawat hakbang ng mga paa ko papasok.
Agad naman akong sinalubong ni Miss Sylvia at sinabi sa kasamang kasambahay na tulungan ako sa mga dala ko. Nagulat pa ako nang may nadatnan akong isang magandang babaeng nakaupo sa sofa. Hindi ko kilala kung sino siya dahil ngayon ko lang siya nakita. Tinaasan niya ako ng kilay nang magtama ang mga mata namin. Mukha siyang mayaman, maganda. Mataas ang suot na sapatos at mata ray. Is Russell back? Tanong agad nito, pero sa akin nakatingin. Yes, nasa labas siya. Malakas ang kabog ng dibdib na sagot ko. Hindi pa ako nakakabawi sa nangyaring gulo kanina, tapos hindi rin maganda ang kutob ko sa babaeng kaharap ko. Mukhang kilala rin siya dito sa bahay dahil hindi siya papapasukin ng mga tauhan ni Sir Russell kung walang nakakakilala sa kanya. Pinili kong pumunta sa kusina. Walang kibong inilapag ko ang mga dala ko sa sahig at pagkatapos ay naghugas ako ng kamay. Sinikap kong maging abala sa ginagawa ko. Kahit sinabi ng mga kasama kong kasambahay ni Sir Russell na sila na ang bahala dito sa kusina ay sinabi kong okay lang ako at kaya ko nang gawin ang ginagawa ko. Wala namang pumihil sa akin. Lalo na nang hugasan ko ang mga prutas at inayos sa lagayan pagkatapos. Ginawa ko ito at sinikap kong maging abala para hindi ko isipin kung anong nangyayari sa sala, lalo na at naroon ang mukhang molditang babaeng naghihintay kay Sir Russell kanina. Ang dami naman nito. Salamat po dito, Ma'am Beatrix. Natutuwang sabi ng dumating na katulong, dala ang ilang bilao ng kakanin. Kayo na pong bahala dyan. Baka gusto ninyo, kumain na po kayo, tirahan nyo lang ang mga bata para sa merienda mamaya, nakangiting sabi ko sa mga kasama ko. Salamat, ma'am. Nakakatuwa ka talaga. Ang tagal naming hindi nakakain ng ganitong kakainin, dahil bukod sa walang ganito sa supermarket ay bihira lang din kaming lumabas at mamili. Tipid ng ngiti ang sinukli ko sa natutuwang mga kasama ko. Kung alam lang nila kung anong nangyari kanina sa palengke nang pumunta kami ni Sir Russell doon ay baka hindi nila makain ang pagkaing nakikita nila dahil sa takot. Kakaiba kong magalit si Sir Russell. Walang pakundangan na binaril ang lalaking may kasalanan sa kanya dahil sa ginawang pagtangkang pagdukot sa wallet niya. Malas lang ng lalaking iyon dahil nagkamali siya ng taong dinukutan. Nakita ko ang nangyari kanina. Siguradong nabutas ang dalawang palad ng mandurukot na iyon ng barilin ni Sir Russell. Dulot na rin ng matinding sakit, kaya nawalan ng malay, tapos kapag nagising siya at nabuhay ay siguradong sa kulungan ang bagsak niya. Napailing na lang ako habang pilit iwinawaksi sa isipan ko ang nangyari kanina. Pinanood ko kung paano naghanda ng orange juice ang isa sa mga katulong at kumuha ng malamig na mineral bottle sa refrigerator at pagkatapos ay inilagay sa tray kasama ang isang hiniwang mga prutas. Kilala mo ba kung sino ang bisita natin sa sala? Mahinang tanong ko sa katulong na kasama ko dito sa kusina. Hindi po, Ma'am Beatrix. Si Miss Sylvia lang po ang personal na nakakalapit sa kanya kapag narito po siya. Magalang na sagot ng kausap ko. Tanging mahinang tango lamang ang isinukli ko. Mukhang kahit magtanong ako ay wala rin akong makukuhang kahit anong impormasyon tungkol sa babaeng bisita ngayon. Limited lamang ang access nila dahil mostly ay si Miss Sylvia naman talaga ang personal na humaharap sa lahat, in behalf of Sir Russell. Matapos kong gawin ang kailangan ko ay minabuti kong umakyat na sa silid at maligo. Sa kabilang pasilyo ako dumaan kaya hindi ko nakita kung nasa sala pa ba ang babaeng bisita ni Sir Russell. Wala rin siya sa loob ng silid namin nang pumasok ako. Napakatahimik at walang bakas niya ang nakita kong dumaan dito habang nasa kusina ako. Pinili ko na lang ang maligo at matapos magbihis ay muling bumaba sa ground floor. Akala ko ay wala na ang bisita ni Sir Russell dahil mahabang oras na rin ang lumipas. Pero nagulat ako nang makita ko silang dalawa, may kaharap na laptop at mukhang seryoso sa ginagawa nila. Akmang tatalikod at aalis sana ako para hindi nila makita at baka maabala ko pa sila. Pero nakita na pala ako ni Sir Russell. Agad na tumayo siya at inilapag sa kaharap na center table ang hawak na laptop at humakbang palapit sa akin.
Nakita ko namang nakatingin sa akin ang babaeng kasama niya kaya nahihiya at nag-aalangan na ngumiti ako. Dahil ramdam ko kung paano sinuyod ng mata ray na mga mata nito ang buong katawan ko, mula ulo hanggang paa. Finally, you're here. Ipapakilala kita kay Sam, sabi ni Sir Russell nang ngumiti sa akin at umakbay pa ang isang braso sa balikat ko. Pamilyar sa akin ang pangalan ng babaeng sinabi ni Sir Russell. Pero hindi ko maalala kung saan ko ito narinig. Sam, meet my wife, Beatrix. Nakangiting pakilala ni Sir Russell sa akin sa babaeng kaharap. Ngumiti naman sa akin si Sam. Nawala tuloy ang nakataas na kilay at ang masungit na aura. May nabola ka na naman, Russell. Mabuti iyan, sa dami ng babae mo, nag-asawa ka na, nakairap na sagot ni Sam. Tumayo pa ito at humakbang palapit sa akin. Hindi ko inaasahan na yayakapin niya ako dahil kanina, ang sungit at mukha siyang maldito kung titingnan ko. I am Samantha, magandang kapatid nitong si Russell. We're not blood related, pero dahil maganda ako, kaya magkapatid na kami, nakangiting sabi ni Sam. Napangiti tuloy ako, mukha siyang maldita at mata ray. Pero jolly naman pala ang personality. Huwag kang mag-alala, bukod kay Camila ay wala ng ibang babae ang tumira dito sa bahay ni Russell. Wala ka na rin karibal, kasi asawa na siya ni Jared ngayon, at hindi na nakakalapit ang asawa mo kasi bawal na. Shut up, Samantha. Huwag mo akong sir-on kay Beatrix ng harapan, masungit na sabi ni Sir Russell sa kaibigan. Why not? Totoo namang babaero ka. Sa dami ng babaeng kinalantari mo, mabuti nga at pinatulan ka pa nitong si Beatrix. Mataray na sagot ni Samantha na pinalayas na ni Sir Russell at inutusan na umuwi na daw sa bahay niya dahil chismosa daw siya. Para akong nakikinig sa mga batang nag-aaway sa harap ko. Grabe pala ang bibig nitong si Samantha, walang preno na kahit si Sir Russell ay walang magawa, kaya napatunayan ko tuloy na talagang babaero siya. Look, Beatrix, matagal na iyon. Kaya huwag mo nang pansinin itong si Samantha. Chismosa lang talaga ang babaeng ito, kumakamot sa batok na paliwanag ni Sir Russell sa akin. Kailan pa naging simas ang pagsasabi ng totoo ha, Russell? Kung hindi ko lang alam. Kaya kahit gustong-gusto mo nang magkaanak, hindi mo mabuntis itong si Beatrix kasi malabnaw na iyang sperm mo, sa dami ng babaeng naikama mo, mataray na sagot ni Samantha. Akala ko ay busy silang dalawa. Mukha naman silang seryoso kanina. Pero bakit nauwi sa ganito ang usapan nilang dalawa? Ayos lang, baliwala na sa akin iyon. Sa kasabi naman ni Russell, matagal na iyon, kaya hindi ko na lang papansin. Kunwari ay sumabay na lang nasabi ko sa burwan nilang dalawa. See that, Sam? Ito ang dahilan kung bakit ipangmamalaki ko siya, nakangising sagot ni Sir Russell. Russell ha? Hindi ba grandmother mo lang ang allowed tumawag niyan sa iyo? Tapos kaming mga kaibigan mo, pag naman business, Mr. Russell Zenyo. Meaning, seryoso ka na talaga sa relasyon ninyong dalawa, nanlalaki ang singkit na mga mata at mukhang hindi makapaniwala na tanong ni Samantha. Mukhang malapit talaga pala sila sa isa't isa, kaya kahit madaldal ang babaeng mata ray na kaharap namin ay ayos lang kay Sir Russell. Busy na ako, Sam. May trabaho akong kailangang gawin. Umuwi ka na sa bahay mo, utos ni Sir Russell. I am fine, nandito naman si Beatrix. Pwedeng kaming dalawa na lang dito. Tinatamad pa akong umuwi. Ang init kaya sa labas, pinagpapawisan ako, sagot ni Samantha. Umuwi ka na, wala akong tiwala dyan sa bibig mo. Isa pa, masama dyan sa batang ipinagbubuntis mo kung lagi kang nasa labas, utos ni Sir Russell. Buntis na pala si Sam, hindi ko man lang napansin dahil ang ganda niya at mukhang hindi naman buntis. Medyo maluwag ang suot niyang damit, tapos habang nakaupo, hindi ko talaga agad napansin. Ngumuso si Samantha at inirapan si Sir Russell. As if naman kanina, hindi ka problematic at muntik mo nang tanggapan ang suggestion ko na pakasalan mo ako at kunwari ikaw ang ama ng anak ko para tigilan ka ng daddy mo.
Heto na naman sila sa usapang may babaeng gustong ipakasal kay Sir Russell ang kanyang ama. Nakahanap tuloy ako ng dahilan at tamang pagkakataon para magtanong tungkol dito, dahil alam kong hindi magsisinungaling si Samantha at sasagutin ako kung magtatanong ako ngayon sa kanilang dalawa. Kanino ka naka-arrange marriage, Russell? Seryosong tanong ko. Forget about it, Beatrix. Hindi matutuloy ang kasal na gustong mangyari ng father ko. Seryoso at halatang iritableng sagot ni Sir Russell. It's Karen lineage. She's from Russia. Actually, kilala ko personally ang babaeng iyon. Nakasama rin namin sa academy sa London noong doon pa kami nag-aaral nitong si Russell, pati na rin ng mga kaibigan namin. Pero hindi kasi sa circle of friends namin ang babaeng iyon. Hindi ko siya gustong nakikita, masyadong masakit sa mata ang kalandian niya. Sagot ni Samantha na umasim pa ang ekspresyon ng mukha. Wala talagang filter ang bibig ng babaeng ito. Sinasabi ang gustong sabihin, kaya walang nagawa si Sir Russell at hinayaang magsalita ang kaibigan. Huwag kang mag-alala, Beatrix. Sa kabila ng pagiging babaero nitong si Russell, siya lang ang best friend ko, kumpara sa tatlong kaibigan niya. Well, pareho kaming nag-iisang anak ng mga magulang namin kaya napagkasundoan naming dalawa na kami na lang ang magkapatid. Siya lang kasi ang nagsasayang ng oras na kausapin at bolahin ako kahit noon pa. And regarding naman sa babaeng iyon, daddy lang niya ang may gustong ipakasal siya sa maputlang babaeng iyon. I can assure you, sayo na lang siya. Hindi ako nakaimik sa narinig kung sinabi ni Sam. Para bang binibigyan niya ako ng assurance na pagkatapos ng lahat ay kaming dalawa pa rin ni Sir Russell sa huli. Matapos ang mahabang kwentuhan, nagpaalam ng aalis si Samantha. Babalik rin daw siya sa London sa isang araw at dumaan lang dito sa bahay dahil alam niyang narito pala sa Pilipinas ang ama ni Sir Russell, at ang main reason ay ipakasal siya sa babaeng nakatakdang pakasalan sa Russia. May matinding takot at kaba akong nararamdaman tungkol sa bagay na ito. Paano kung dumating ang araw na pilitin siya ng kanyang ama at sa huli, pagbigyan niya itong pakasalan ang babaeng ipinagkasundo sa kanya? Nakikita ko namang matatag at may paninindigan si Sir Russell. Pero marami na akong napanood tungkol sa mga palabas at teleserye na sa huli, nagtatagumpay ang mga magulang sa gusto nila para sa future ng mga anak. Lalo na kapag pinag-uusapan na ang yaman at negosyo ng kanilang pamilya. Sabay kaming umakyat sa silid namin ni Sir Russell. Tahimik siya na tila ba may malalim na iniisip kaya hindi na ako nagtanong. Masyadong maraming nangyari ngayong araw, kaya hinayaan ko muna para makapagpahinga rin siya. Gusto mo bang sumabay sa aking maligo? Tanong ni Sir Russell nang makapasok kami sa loob ng silid niya at hinatak akong paupo sa kandanggan niya, habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Tapos na akong maligo, Russell. Ikaw na lang, sagot ko dahil katatapos ko lang maligo bago bumaba kanina. Okay ka na ba? Naisip kong itanong kay Sir Russell. Yes. Why? Naglalambing niyang sagot, habang nakabaon at nakasiksik ang mukha sa pagitan ng balikat at leeg ko. Kanina kasi, galit na galit ka. Tapos, hindi ko muna itinuloy ang sasabihin ko dahil nag-aalangan ako. Ramdam ko kasing malaki ang problema ni Sir Russell, dahil sa pressure na pakasalan niya ang babaeng nagugustuhan ng ama at may kaugnayan rin pala ito sa pamumuno ng organisasyong hawak niya. Pasensya na sa nangyari kanina, hindyang paumanhin ni Sir Russell. Deserve niya ang ganong parusa. Napakaswerte ng magnanakaw na yon dahil buhay pa siya at humihinga. Nakakatakot at nakakakaba talaga kung paano magalit si Sir Russell. Kung may nagawa akong kasalanan sa iyo at magagalit ka in future, parurusahan mo rin ba ako? Kinakabahan na tanong ko. Natatakot ka ba sa akin dahil sa nangyari kanina? Bigla ay tanong ni Sir Russell na hindi sinagot ang tanong ko. Hindi sa ganun. Naisip ko lang ang tungkol sa bagay na iyan, pagdadahilan ko. Kahit may bahagi ng puso ko ang natatakot dahil alam kong may kasalanan ako sa kanya. Kung ganun, huwag mo nang isipin ang tungkol doon, Beatrix. Pangako, hinding-hindi kita sasaktan, sagot ni Sir Russell kaya nakahinga ako ng maluwag.
Salamat, napangiting sagot ko. Thank you is not enough, may ngiti sa bibig na sagot ni Sir Russell. Alam ko na ang gusto niya, kaya umangat ang kamay ko at inabot ang kanyang batok. Agad na sinalubong ko ang bibig niya nang yumuko siya ay siniil ng maalab na halik. Mabagal ang bawat halik na pinagsaluhan namin. Walang pagmamadali, at pareho naming ninanamnam ang bawat galaw at hagod ng mga bibig at dila namin sa isa't isa. Impit na ungol ang kumawala sa bibig ko nang gumapang at naglandas pababa ang bibig ni Sir Russell sa leeg ko. Mahigpit na nakakapit ang mga kamay ko sa balikat niya habang naglalandes ang bawat mumunting halik niya sa balat ko at yakap niya ako ng mahigpit. Nag-init tuloy ang pakiramdam ko. Alam kong kapag hindi ko pinigilan si Sir Russell, sa ibabaw ng kama na naman kami haantong. Wala naman akong tutol doon, lalo na at patuloy pa rin akong umiinom ng pills, kaya alam kong ligtas ako at kahit ilang ulit na may mangyari sa amin ay hindi niya ako mabubuntis. Napangiti ako ng lamapat ang lips ni Sir Russell nang halikan niya ako. Bilang babae, masarap naman talaga sa pakiramdam kapag pinaparamdam ng isang lalaki ang care niya. I love you. Pakiramdam ko, saglit na tumigil ang mundo ko dahil sa narinig kong sinabi ni Sir Russell. Mahina lang ito, 3 words lang. Pero naging dahilan para mas lalong bumilis ang tibak ng puso ko. Always remember that, Bea, malambing na bulong ni Russell. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Naguguluhan ako at nalilito kung tama ba ang narinig ko at may basehan ba para sabihin ni Sir Russell na mahal na niya ako. Katahimikan ang sumunod na namayani sa pagitan naming dalawa. Tila ba pareho kaming nakikiramdam sa isa't isa at tanging ang mabilis na mga tibok ng puso naming dalawa ang naririnig ko sa apat na sulok ng malawak at tahimik na silid ni Sir Russell. Wala akong narinig na kahit ano mula sa kanya, habang patuloy na hinanaplos niya ang bahaging ito ng katawan ko. Are you okay now? Malambing na tanong ng katabi ko. Oo, mahina at paos na sagot ko. Maligo ka na, mahina ang tinig at mabilis na nagtataas baba ang dibdib na bulong ko. Pilyong ngumiti sa akin si Sir Russell at pinisil ang mukha ko. Okay, wait here, mabilis lang ako. Nakuha ko kung ano ang gusto niyang sabihin. Tumayo naman si Sir Russell at basta na lang hinubad ang pangitaas na damit sa harap ko habang kagat ang pangibabang bibig na nakatitig sa mukha ko. Napalunok tuloy ako habang nakatingin sa kanya at pinapanood siya sa kalandian na ginagawa sa harap ko. Alam kong inaakit ako ni Sir Russell dahil daig pa niya ang machong stripper sa club na sumayaw sa harap ko, gayong tanghaling tapat. Ang sago mong tingnan. Napangiwing sabi ko nang haplasan ng kamay niya ang dibdib pababa sa tiyan habang unti-unting gumigiling ang katawan. Malambot naman ang katawan niya. Kaya lang, alam ko kung bakit niya ginagawa ito. Maligo ka na, amoy araw ka. Alam mong galing ka sa palengke. Hindi ka agad naligo, tapos pinagpawisan tayo doon. Tumigil sa panunokso sa akin si Sir Russell at ngumiti. Hindi ka naakit sa akin. I mean, I am very sure that I dance very well to seduce you. Gusto kong matawa sa tanong niya. Pero mas napangiti ako nang makita niyang umiling ako, kaya napakamot siya ng batok sa harap ko. Paano ako maaakit? Daig mo pa ang macho dancer sa club, tapos para kang bulate na nilagyan ng asin, pilyang sagot ko sabay hagik-hak. Nalukot ang mukha ni Sir Russell. Kasabay ng malakas na, what? Dahil mukhang hindi gaanong naunawaan ang huling sinabi ko. Sige na, maligo ka na. Para kapag sumayaw ka mamaya, bukod sa gwapo ka ay mabango ka pa. Dahil sa sinabi ko, napangiti naman ang loko. Malaki ang ngiti sa bibig na tumalikod si Sir Russell at mabilis pumasok sa CR. Pakiramdam ko, ang tagal kong nagpipigil. Nang hininga. Nakahinga ako ng malalim nang marinig ko ang malakas na buhos ng lagaslas ng tubig mula sa shower. Katunayan na naliligo na nga si Sir Russell. Napailing na lang ang ulo ko nang muling bumalik sa isip ko kung ano ang ginawa niya kanina. Pasaway na lalaking iyon. Nagawa pa akong landiin. May nalalaman pa siyang pasayaw-sayaw sa harap ko para akitin ako.
Abala ako sa ginagawa ko nang tumunog ang cellphone ni Sir Russell. Nakita kong pangalan ng doktor na samuri sa aming dalawa sa hospital ang nakaregister as caller, kaya walang pagdadalawang isip na sinagot ko na. Hello, kinakabahan na sabi ko. Sumagot ang pamilyar na boses mula sa kabilang linya at sinabing na ipadala na daw sa email address ni Sir Russell ang resulta ng ginawang pagsusuri sa aming dalawa kanina. Napakabilis lumabas ng resulta. Palibhas ay sa isang exclusive hospital namin ginawa ang test at advance ang technology doon. Kinakabahan tuloy na napalingon ako nang marinig kong bumukas ang pintuan mula sa wardrobe at nakita kong papalapit dito sa kama ang bagong bihis na si Sir Russell. Tumawag ang doktor natin, Russell. Lumabas na daw ang resulta at nasend na sa email mo, mahinang sabi ko at inabot sa kanya ang cellphone niyang hawak ko. Mabilis naman itong kinuha ni Sir Russell at pagkatapos ay may pinindot sa screen. Siguro ay nakita na niya ang resulta at mukhang may hindi siya nagustuhan sa nabasa. Dahil nakita ko ang biglang pagbabago ng emosyon sa mukha niya. Nawala ang sigla at kanina lang ay ngiti sa bibig niya. Bigla ay nakita ko ang halo-halong emosyon sa mga mata niya nang tumingin sa akin at pagkatapos ay napapailing ang ulo na muling tiningnan ang hawak na cellphone. Nakaramdam ako ng takot dahil sa nakikita kong ekspresyon sa mukha ni Sir Russell. Tahimik siya, pero madilim ang mukha, habang nakatiimbagang na nakatingin ang mga mata sa hawak na cellphone na para bang isang masamang balita ang natanggap niya. Kinakabahan tuloy ako habang iniisip ko na baka nalaman na niyang gumagamit ako ng pills araw-araw, kaya kahit anong subok niya ay wala pa rin kaming nabubuo hanggang ngayon. Handa naman akong magpaliwanag at kausapin siya, at sana, kung totoo nga ang hinala ko ay pakinggan niya sana ako. Dahil ginawa ko lang naman iyon para protektahan ang sarili ko. Willing naman akong bigyan siya ng anak. Basta masiguro ko lang na may matatawag na buong pamilya ang batang ipagbubuntis ko at hindi lalaking walang ama. Dahil sa huli, kailangan ni Sir Russell na magpakasal sa iba, dahil iyon ang kagustuhan ng ama niya para sa negosyo, kahit ayaw niya. Tahimik na pinagmamasdan ko si Sir Russell sa harap ko. Nakakatakot ang nakikita kong madilim na ekspresyon ng mukha niya, habang nakatitig ang mga mata sa hawak na cellphone. Hindi nagtagal ay nakita kong may tinawagan siya. Ilang ulit na napalunok ako habang nasa kanya ang atensyon ko at pinakikinggan pati ang ilang ulit na paghugot niya ng malalim na buntong hininga. Ramdam kong hindi siya mapakali. Nakikita kong frustrated siyang nakapamewang at nagpalakad-lakad sa harap ko, habang hinihintay na sagutin ng taong tinatawagan ang tawag niya. Gusto ko sanang magtanong sa kanya kung bakit ganito ang naging reaksyon niya, matapos mabasa ang resulta ng ginawang test sa aming dalawa. Pero sa nakikita ko, hindi ito ang tamang oras. Lalo na at hindi may kakaila na mainit ang ulo ni Sir Russell ngayon. Sigurado ka ba talaga tungkol sa mga resulta? Ibig sabihin, ay 100% na tumpak. Seryosong tanong ni Sir Russell sa kausap. Mukhang ang doktor na samuri sa amin ang tinawagan niya to verify something. Nakita ko ang pagkayam ng kamao ni Sir Russell at pagkatapos ay ibinaba ang hawak na cellphone. Russell. Kinakabahan at mahinang tawag ko sa kanya. Alam ko kasing may kasalanan ako sa kanya. Dahil ilang buwan na akong gumagamit ng pills. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol dito. Kahit alam ko namang gustong-gusto na niyang magkaanak kaming dalawa. Kaya kahit wala pa siyang sinasabi sa akin tungkol sa natanggap na results ay nagi-guilty na ako. May problema ba? Lakas loob na tanong ko. Umiling si Sir Russell bago sumagot sa tanong ko. Nothing. Stay here, Beatrix. Tahimik at kinakabahan na sinundan ko siya ng tingin. Pumasok sa wardrobe si Sir Russell at makalipas ang ilang minuto ay nakita ko siyang lumabas at nakabihis na ng damit pang alis. Tinatalo ako ng takot at pangamba. Kaya hindi ko na ulit magawang magtanong. Ganito pala ang pakiramdam, kapag nagtatago ako ng isang bagay na alam kong importante sa kanya. Kaya nakakaramdam ako ng labis na kaba. Lalabas muna ako. If you want anything, call. Sylvia. Seryoso ang tinig na palm ni Sir Russell.
Mabilis na dumukwang siya malapit sa mukha ko at hinalikan ako sa bibig. Mukhang okay naman ang treatment niya sa akin. Wala akong narinig na kahit anong panunumbat at galit mula sa kanya, pero kinakabahan pa rin ako. Dahil sa nakita kong reaksyon niya nang mabasa ang natanggap na resulta. Para akong tuod na nakaupo, habang sinusundan ko siya ng tingin. Hanggang makalayo sa akin si Sir Russell nang lumabas siya ng silid at tuluyang nawala sa paningin ko nang sumara ang pintuan. Naiwan akong naguguluhan at nag-iisip tungkol sa natanggap naming resulta at kung ano ba talaga ang nabasa ni Sir Russell at ganon na lang ang naging reaksyon niya. Kahit hindi maganda ang mood ko, lumabas ako ng silid at pinuntahan ang mga kapatid ko. Ayaw kong manatili sa room namin ni Sir Russell, dahil pakiramdam ko ay mababaliw ako, dulot ng labis na pag-iisip, tungkol sa kung ano ba talaga ang naging findings ng doktor na samuri sa amin. Ate Beatrix, okay ka lang ba? Tanong ni Alona nang makitang tahimik ako, habang nanonood sila ng isang cartoon movie dito sa silid nila ni Riza. Pilit ang ngiti na tumango ako, para hindi niya makitang distracted ako. Alam ko kasing magtatanong si Alona, kapag nalaman niyang kanina pa ako hindi nakikinig sa mga sinasabi niya sa akin. Oo, maikling sagot ko. Ayaw mo ba sa palabas? Tanong ulit ng kapatid ko. Hindi naman, nanonood rin ako. Huwag mo na akong pansinin, manood ka na lang, sabi ko kay Alona, dahil alam kong napapansin niya ang pananahimik ko. Ilang oras akong namalagi dito sa silid ng mga kapatid ko. Mas mabuting hindi muna ako bumalik sa room namin ni Sir Russell dahil ayaw kong mapag-isa at mauwi na naman sa malalim na pag-iisip. Mabagal na lumipas ang oras, natapos na kaming maghapunan, pero hindi pa rin umuuwi si Sir Russell. Ilang ulit ko nang tiningnan ang cellphone ko, pero wala akong natanggap na missed call o kaya message mula sa kanya. Dahil gabi na, bumalik na lang ako sa silid namin ni Sir Russell. Nakakabaliw ang katahimikan. Mag-isa lang ako at aalog-alog dito, kaya minabuti kong lumabas sa veranda. Masarap ang ihip ng hangin, kaya kahit paano ay narelax ako habang nakatitig ang mga mata sa kalawakan. Hindi maganda ang panahon ngayon. Makulimlim rin ang paligid at maagang dumilim. Tila ba nagbabadyang bumuhos ang malakas na ulan at sinabayan pa ng malamig na ihip ng hangin. Napapikit ako. Naalala ko kasi ang mainit na tagpo sa pagitan namin ni Sir Russell. Nang gabing may nangyari sa amin dito mismo sa bahagi ng bahay kung saan ako nakaupo ngayon. Malalim na ang gabi, pero hindi pa rin bumabalik si Sir Russell. Ilang oras na ang lumipas, pero wala akong ideya kung kailan siya babalik dito sa bahay. Lalo na at wala naman siyang sinabi kung saan siya pupunta, which is sanay na ako, dahil laging ganito naman ang nangyayari. Basta na lang siya aalis at babalik. Masyadong pribado rin ang mga details ng mga lakad niya, na kahit ang mga tauhan ni Sir Russell ay hindi alam kung saan siya galing. Kaya kahit subukan kong magtanong sa kanila ay wala rin akong nakukuhang sagot mula sa kahit sino sa kanila. Nakaramdam ako ng pagod at antok kaya minabuti kong bumalik na sa loob ng silid namin ni Sir Russell. Wala pa rin siya at katahimikan ang sumalubong sa akin. Isinantabi ko ang lungkot na nararamdaman ko. Humiga na lang ako sa kama at pinaikit ang mga mata. Pinilit kong makatulog kahit magulo ang isipan ko. Hindi ko na nga alam kung ilang minuto ang lumipas, bago ako nakatulog dahil sa totoo lang, nahirapan talaga ako. Umaga na nang magising ako. Wala pa rin sa tabi ko si Sir Russell at walang bakas niya na natulog siya dito sa malapad na kama katabi ko. Minabuti kong bumangon at pumasok sa CR para mag-toothbrush at maghilamos. Naligo na rin ako para gumaan ang pakiramdam ko, dahil hanggang ngayon, affected pa rin ako sa nakita kong reaksyon ni Sir Russell kagabi. Katatapos ko lang magbihis nang bumukas ang pintuan at nakita kong pumasok ang susuray-suray na si Sir Russell. Kasama ang isa sa mga tauhan niyang naghatid sa kanya, dahil hindi siya makatayo at makalakad ng maayos. Mukhang lasing na lasing ang lalaking kagabi ko pa hinihintay. Naninangkit ang mga mata sa kalasinggan nang umisi siya sa akin at iwinagayway ang kamay.
Muntik pa siyang matamba at sumalampak sa sahig, kung hindi naging alerto ang kasama niyang bodyguard. "Hi, my beautiful wife," lasing at nakangiting bati sa akin ni Sir Russell. "Did you miss me?" Napailing na lang ako dahil obvious naman na langgaw siya sa alak. Walang pakialam sa paligid at kung ano-ano ang sinasabi. Pilit na inaabot ang kamay ko at gusto pa akong yakapin, gayong hindi na nga siya makatayo ng maayos. Nahihiyang bumaling ako sa kasama niyang bodyguard at pinakiusapan na tulungan akong maihiga siya sa kama. Hindi ko siya kayang mag-isa, lalo na lasing at hindi hamak na mas malaki ang katawan niya sa akin. Kinuha ko ang isang braso ni Sir Russell at sinampay sa balikat ko. Tinulungan ko na ang tauhan niya, dahil nakikita kong nahihirapan siyang mag-isa, lalo na at malikot ang amo niyang parang batang nagmamaktol. "Dito na lang please," nag-aalala na sabi ko sa kasama ni Sir Russell. "Salamat," humihingal na sabi ko nang narating namin ang paanan ng kama. Parang kahoy na basta na lang bumagsak ang katawan ni Sir Russell sa kama. Dala na rin ng kalasinggan, hindi na naligo at nagbihis bago nahiga. Langgaw siya sa alak, kaya wala na siyang pakialam sa paligid kahit pa sa unang pagkakataon na narito ako, may ibang lalaki ang pumasok dito sa silid niya. Hinarap ko ang kasama kong tauhan ni Sir Russell at lakas loob na nagtanong. "Kasama ka ba niya kagabi?" "Yes, ma'am," magalang na sagot ng kaharap ko. Inaya ko siyang sumunod sa akin at humantong kami sa tapat ng sofa. "Saan pumunta si Russell kahapon nang umalis kayo dito sa bahay?" "Pumunta po siya sa isang pribadong klinik at pagkatapos ng isang oras, sinabing gusto niyang pumunta sa ospital kung saan kayo galing kahapon," paliwanag ng kaharap ko. Saan siya nanatiling magdamag at lasing na lasing, muli ay tanong ko, sabay sulyap sa kama, kung saan parang palakang nakadapa si Sir Russell. "Sa bar po, Ma'am Beatrix. Inabot na nga kami ng umaga doon. Si boss na lang ang naiwan sa bar, pero ayaw pa rin niyang umuwi." Talagang, nagpakalasing pala si Sir Russell kagabi. Lalo lamang nabuo ang hinala sa isip ko na may hindi nga magandang nangyari, kaya siya nagkakaganito ngayon. Bumaling ako sa kausap ko at nagpasalamat sa kanya. "Thank you sa paghatid kay Russell. Ako na ang bahala sa kanya," tipid ang ngiti na sabi ko. "Sige po, ma'am. Tawagin mo lang po kahit sino sa mga kasama natin dito sa bahay, kapag kailangan mo ng tulong," sagot ng kaharap ko, na hindi ko man lang naalalang tanungin kung ano ang pangalan. Malaki ang hakbang na naglakad na kasi siya papunta sa pintuan at lumabas pagkatapos. Naiwan akong hindi mapakali, habang nakatingin sa kama kung saan naroon si Sir Russell. Hindi ako nakatiis, nilapitan ko siya at hinubad ang suot na sapatos. Dala ng kalasinggan, wala na siyang pakialam sa sarili. Natulog na suot pa rin ang damit na isinuot mula kahapon, kaya tinapik ko siya sa balikat para gisingin, pero tanging ungol lamang ang narinig ko. Kahit ayaw ko sa amoy ng alak na ininom niya ay wala akong choice kung hindi subukang habarin ang polo na suot niya. Mabuti na lang at gamulong si Sir Russell, kaya hindi ako gaanong nahirapang buksan ang butones ng damit na suot niya. Nanginginig ang mga kamay na kinalas ko ang belt sa bewang niya. Sinubukan kong buksan at ibaba ang zipper ng pantalong suot ni Sir Russell, at kahit mahirap, dahil mabigat siya ay nagawa kong hatakin pababa. Tanging boxer lang niya ang itinira ko. Nakakapagod pala mag-alaga ng lasing na walang pakialam sa mundo kahit habaran ko. "I love you, wife. I really do," mahina at halos pabulong na sabi ni Sir Russell. "Please don't leave me. Promise me, baby." Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko at sinabayan pa ito ng mabilis na tibak ng puso ko. Bumaling ang tingin ko kay Sir Russell, pero mukhang wala siya sa sarili. Nakapikit at tulog na ulit siya at sigurado akong hindi niya alam kung ano ang sinasabi. Lasing na lasing siya at sigurado akong wala siyang maaalala kinabukasan tungkol sa mga salitang binitiwan ngayon. Hindi ko alam kung bakit nasabi niyang huwag ko siyang iwan, pero wala naman akong balak gawin iyon. Kung ako lang ang masusunod,
Gusto ko rin namang maging maayos ang lahat sa pagitan naming dalawa. Hindi dahil sa yaman niya at komportable akong nakatira dito sa malaking bahay kasama siya, kung hindi napalapit na siya sa akin at alam ko sa sarili kong mahal ko na nga si Sir Russell, kaya masakit sa akin ang makita siyang ganito, dahil lamang sa may nabasa siyang hindi maganda sa resultang natanggap niya. Sana after this, maging maayos na ang lahat. Kailangan ko munang kausapin si Sir Russell tungkol sa magiging kinabukasan namin ng anak na gusto niya at nakasalalay doon kung pagbibigyan ko siya. Willing akong maging nanay ng anak na pinapangarap ni Sir Russell, basta masiguro ko lang na lalaking may matatawag na pamilya ang anak ko. Ayaw kong nang dahil sa akin ay maghihirap siya at walang matatawag na buong pamilya. Kaya nag-iingat ako, lalo na at hindi ako sigurado kung hanggang kailan lang ako mananatili dito sa bahay niya kasama siya. May mga kapatid akong umaasa sa akin. Paano kung isang araw, mabuntis ako, paano sila? Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos at magpatalo sa emosyon ko. Dahil kinabukasan nila ang nakasalalay dito, which is, iyon ang top priority ko. Kumuha ako ng maligamgam na tubig at gamit ang maikli at manipis na towel ay pinunasan ko ang mukha at leeg ni Sir Russell. Tulog na tulog siya dahil sa kalasingan, hindi man lang nagising kahit pinupunasan ko siya, para kahit paano ay komportable siyang matulog. Sa ilang buwan na nakilala at kasama ko si Sir Russell, nakikita kong maselan siya at malinis sa katawan. Dapat maligo muna bago matulog at ganon rin sa umaga paggising. Ayaw rin niya na natutulog ng may damit, kaya kahit hirap ako kanina ay hinubad ko ang suot niya, maging ang sapatos at medyas. Napailing na lang ako nang matapos ako, inayos ko ang takip na kumot sa hubad na katawan niya at nilakasan ang volume ng aircon dito sa silid, dahil mas gusto niyang matulog na malamig ang temperature. Ilang hinggang malalim ang pinakawalan ko bago saglit na iniwan si Sir Russell at pumunta sa CR. Niligpit ko ang mga ginamit ko at pagkatapos ay umupo sa sofa habang hindi pa rin mapakali at nag-iisip kung ano kaya ang problema niya at naglasing siya. Nakapikit na samandal ang likod at ulo ko sa sofa. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako. Mas nakakapagod pala ang labis na pag-iisip, kumpara sa nagtatrabaho ako araw-araw sa fast food at sa coffee shop. Since malalim ang tulog ng kasama ko at alam kong hindi siya madyay gising, kaya lumabas muna ako sa silid namin at bumaba sa ground floor. Wala na ang mga kapatid ko, dahil maaga ang pasok nila sa school, kaya gaya ng dati, kami lamang ng mga tauhan ni Sir Russell ang narito sa bahay. Mabagal ang bawat hakbang ko nang nakasalubong ko ang mayordoma ni Sir Russell. "Good morning, Ma'am Beatrix. Gusto mo na bang kumain ng almusal?" Magalang na bati at tanong ni Miss Sylvia sa akin. "Sige po," maikli at nakangiting sagot ko. Tinawag ni Miss Sylvia ang isa sa mga kasambahay at sinabing ipaghanda ako ng almusal. Nagpaalam na siya sa akin matapos iyon dahil may importante umano siyang kailangang gawin. Naiwan akong mag-isang nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Minabuti kong pumunta sa dining room para tulungang maghanda ng pagkain ang kasambahay na inutusan ni Miss Sylvia kanina. Ako lang ang kakain dahil tulog pa si Sir Russell. Hindi ko rin alam kung kailan siya madyay gising kaya tanging pagkain ko lang ang hinanda nila. Lasing na lasing ang lalaking iyon at puyat pa. Siguradong babawi siya ng tulog, lalo na at magdamag raw siyang nasa labas at uminom. Sa totoo lang, nag-aalala ako kay Sir Russell. Alam kong may nangyaring hindi maganda, pero wala naman akong lakas ng loob magtanong sa kanya. Hinihintay kong sabihin niya sa akin kung ano ang naging resulta ng ginawang pagsususuri sa aming dalawa. Kaya gusto ko siyang makausap kapag nagising na siya. Ang nakapagtataka lang, kung sakaling natuklasan niyang gumagamit ako ng pills, bakit hindi niya ako kinausap at iniwang mag-isa kahapon sa silid niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago hinarap ang pagkaing nasa harap ko. Kahit alam kong masarap ito ay halos wala akong nalasahan at panay lang ang lunok ko. Napakaraming tumatakbo sa isipan ko at halos wala akong ganang kumain, pero pinilit ko, hanggang sa natapos ako. Hindi muna ako umakyat sa silid.
Lumabas ako sa garden at umupo sa bench. Bukod sa veranda, ito ang paborito kong bahagi ng bahay. Tahimik dito at maraming puno at halaman sa paligid. Inabot ako ng halos 1 oras bago pumasok sa loob ng bahay dahil mainit na sa balat ang pataas na sikat ng araw. Naglalakad ako sa pasilyo nang may narinig akong malakas na tinig ng isang babae, dahilan para kumuha sa interest ko. Tinig pa lang niya, alam kong hindi siya si Samantha, dahil kahit isang beses pa lang siyang pumunta dito sa bahay ay kilala ko na ang boses niya at kung paano magsalita. Habang papalapit ako sa bahagi ng bahay kung saan nagmumula ang tinig na naririnig ko ay mas lalo pang lumalakas sa pandinig ko ang galit na babaeng dumating dito sa bahay at mukhang hindi mapaki-usapan ni Miss Sylvia. Sinabi ko na kung bakit ako nandito. Wala kang dahilan para pigilan ako, galit at matigas na sabi ng galit na babae. Miss Karen, si Boss Russell ay hindi basta-bastang tatanggap ng sino mang bisita ng walang appointment. Paliwanag ni Miss Sylvia sa kaharap. Hindi ko kailangan kumuha ng anumang appointment, kilala mo kung sino ako, matandang babae, at sa lalong madaling panahon, sa sandaling ikasal ako kay Russell, ikaw ang una kong patatalsikin sa bahay na ito kung pipigilan mo ako. Galit na galit at bulyo ng babaeng hindi ko pa man nakikita ang mukha, alam kong hindi siya Pinay dahil sa kanyang pananalita. Dahil sa narinig ko ay naitakip ko ang kanang kamay ko sa bibig ko at nagsumiksik sa likuran ng pader na pinagkukublihan ko. Siya pala ang babaeng pakakasalan ni Sir Russell at ngayon ay narito sa bahay niya at hinahanap siya. Nakaramdam ako ng napakalakas na kabog sa dibdib ko. Bumilis ang tibok ng puso ko at nagkaroon ng takot, ngayong narito na ang babaeng pakakasalan ni Sir Russell. Isipin ko pa lang na magkakaharap kami ay hindi ko na alam kung paano ko siya haharapin at ipapaliwanag sa kanya kung ano ang papel ko sa buhay ng lalaking pakakasalan niya. Since Russell is busy, find me a room to rest, I am tired. Narinig kong masungit na utos ng babae kay Miss Sylvia. Kinalulungkot ko dahil hindi ko magagawa iyon Miss Karen, maliban na lang kung bibigyan ka ni Boss Russell ng permiso na manatili dito sa bahay niya. Seryoso at naninindigan na sagot ni Miss Sylvia. Kaya pala siya ang mayordoma sa bahay na ito, dahil kahit alam niyang pakakasalan ni Sir Russell ang babaeng kausap niya ay hindi sinunod ni Miss Sylvia ang utos nito. Kahit pa magalit si Karen at pinagbantaan siyang aalisin sa trabaho ay hindi niya pinagbigyan dahil walang permiso ng kanyang amo. Gusto kong makita ang mukha ng babaeng kausap ni Miss Sylvia. Kaya lakas loob at dahan-daang sumilip ako. Nakatayo siya, kaharap ang maganda at sophisticated na babaeng nakaupo sa sofa, katabi ang 4 na malalaking malita. Nasaan si Russell? Gigisingan ko siya kung nasa kwarto niya siya. Matari na tanong ng babaeng may pangalang Karen. Tama nga ang hinala ko. Mukha siyang foreigner. Kahit medyo malayo siya sa akin, nakikita ko ang matangos niyang ilong, maliit ang mukha at napakagandang katawan na binagayan ng blonde niyang buhok. Para siyang manika, mukhang Barbie doll, at kahit nakaupo ay alam kong matangkad siya, bagay na napatunayan ko nang tumayo ang babaeng kausap ni Miss Sylvia at sinabing pupuntahan sa silid si Sir Russell. Get out of my way, matigas na utos ng babae. Kay Miss Sylvia, hindi ko mag-aga iyon, hindi ako papayag na pumasok ka man lang sa kwarto ng aking boss, Miss Karen, seryosong sagot ni Miss Sylvia. Hindi ko inaasahan ang susunod na makikita ng mga mata ko. Binuksan ng babaeng kaharap ni Miss Sylvia ang dalang mamahaling handbag at pagkatapos ay may kinuhang baril, kaya nang inig ako sa takot nang itutok ito sa noo ni Miss Sylvia. Ang akala ko ay hindi makabasag pinggan ang babaeng ito, pero mainitan ang ulo at parang si Sir Russell lang kung magalit. Basta na lang kumuha ng baril at walang pakialam na itinutok sa kaharap. Ngayon pa lang, nakikinikinita kong mapanganib ang babaeng ito sa akin, lalo na kapag nalaman niyang nagsasama kami dito sa bahay, sa isang silid pa ng lalaking pakakasalan niya. Maaari mo akong barilin Miss Karen, ngunit hindi kita papayagang gawin ang anumang gusto mo nang walang pahintulot ng aking amo.
Alam mo kung ano ang mangyayari kapag nalaman ng amo ko kung paano mo ako tretuhin sa sarili niyang tahanan. Wala akong makitang takot sa mukha na sagot ni Miss Sylvia sa babaeng kaharap. Tandaan mo, hindi pa kayo kasal. Wala kang awtoridad para utusan ako. Hindi ako ang iyong tagasunod, ni hindi ako nagtatrabaho para sayo. Ang mga salita lang ng amo ko ang masusunod sa bahay na ito. Hindi ang sayo. Magagawa niya ang anumang gusto niya, at wala kang kaunting pagkakataon na kontrolin siya o ang mga taong nagtatrabaho sa kanya. Sa narinig ko, lalo akong humanga kay Miss Sylvia. Napakalakas ng loob at personality niya. Hindi man lang siya natatakot na. Baka mapahamak siya ngayon, dahil sa mga sinasabi niya at nagmamatigas siya, kahit may nakatutok na baril sa ulo niya. Mukha namang natauhan si Karen, dahil matapos sabihin iyon ng kaharap ay dahan-daang ibinaba nito ang kamay na may hawak na armas. Nakita ko kung paano nagdabog ang babaeng kausap ni Miss Sylvia at pabagsak na umupo sa sofa. Inis na iginala ng mga mata nito ang paningin sa paligid, pero hindi pa rin banibitawan ang hawak na baril. Ma'am Beatrix, mahinang tawag sa akin ng isa sa mga kasama naming kasambahay dito sa bahay. Itinapat ko ang daliri ko sa tapat ng bibig ko bilang sign na huwag siyang maingay at baka makita ako ng galit na babaeng pakakasalan ni Sir Russell. Ayaw kong magkaroon siya ng ideya tungkol sa akin dahil natatakot rin naman ako para sa sariling kaligtasan ko. Kung si Miss Sylvia nga, nagawa niyang tutukan ng baril sa ulo, hindi malayong gawin rin niya ito sa akin, lalo na kapag nalaman niya kung sino at ano ako sa buhay ni Sir Russell. Lihim na nanalangin akong huwag sanang malaman ng babaeng ito ang tungkol sa akin. Natatakot ako para sa security ko, lalo na at kasama kong nakatira sa bahay na ito maging ang mga kapatid ko. Kagat ang pang-ibabang bibig na nagsumiksik ako sa pinagtataguan ko. Mabuti na lang at hindi na ako muling tinawag ng kasambahay na nakakita sa akin, dahil iniiwasan ko talagang makita ako ni Karen at Miss Sylvia. Nakakahiya kapag nalaman niyang nakikinig ako sa usapan nilang dalawa. Pero kailangan kong gawin ito, para aware ako sa mga nangyayari sa paligid ko. Hindi ako pwedeng umasa lang kay Sir Russell, dahil alam kong hindi rin niya sasabihin sa akin ang tungkol dito. Call him, old lady. I am not leaving this house without seeing him, utos ni Karen kay Miss Sylvia. Hahanapin ko siya, formal na sagot ng mayordoma ni Sir Russell. Lalo akong nakaramdam ng kakaibang kaba. Alam kong tulog pa si Sir Russell at lasing na lasing, kaya hindi ako sigurado kung kaya niyang harapin si Karen na kanina pa nagagalit at gusto siyang makita at makausap. Nanatili akong nagtatago sa pader na pinagkukublihan ko. Ayaw kong umalis dito, hanggat narito si Karen, para marinig ko kung ano ang pag-uusapan nilang dalawa ni Sir Russell. Nang makalayo si Miss Sylvia ay nakita kong kinuha ni Karen ang cellphone niya at may tinawagan. Oh hello Mr. Zenyo, akala ko sinabi mo na mayroon kang ganap na kontrol sa lahat. Kasalukuyan akong nasa loob ng bahay ng iyong anak, ngunit tumanggi siyang makipag-usap sa akin. Pinagbabawalan din akong pumasok sa kwarto niya, ayaw akong papasukin ng kasang bahay niya. Dapat mong kausapin ang iyong anak, dahil kung hindi, alam mo na ang susunod na mangyayari. Narinig kong sabi ni Karen sa kausap. Ibig sabihin, ama ni Sir Russell ang tinawagan ni Karen at ngayon ay nagsusumbong pa. Pero bakit may narinig akong pagbabante sa huling sinabi niya? Oo, hindi ako pinayagan ng walang modong katulong niya. Ano ang dapat kong gawin kung itaboy niya ako sa bahay niya? Wala akong mapupuntahan. Pinakinggan ko ang pinagsasabi ni Karen sa ama ni Sir Russell habang nakaupo ito sa sofa. Malapit lang siya sa pinagtataguan ko, kaya malinaw na naririnig ko ang mga sinasabi niya, maging kung ano ang tumatakbo sa usapan nilang dalawa ng taong kausap niya sa kabilang linya. Hindi ako babalik sa Russia, maliban na lang kung naikasal na kami ni Russell. Matigas na sagot ni Karen. Sa mga naririnig ko, nakaramdam ako ng panghihina.
Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin ngayong narito na sa Pilipinas ang babaeng pakakasalan ni Sir Russell at persigido siyang matuloy na ang kasal nilang dalawa. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin ko. Malalaman ko rin ang tungkol sa babaeng iyon, at kapag nahuli ko siya kasama si Russell tiyak na ipapadala ko siya sa MP Erno. Sabi pa ni Karen. Lalo lamang bumilis ang tibok ng puso ko. May hinala akong ako ang babaeng sinasabi niya. Sa mga salita pa lang ni Karen, alam kong mapanganib siya at dapat kong iwasan. Wala akong laban sa kanya. Lalo na at hindi maitatanggi na mula siya sa mayamang pamilya. Natatakot ako. Hindi lang para sa sarili ko. Kung hindi lalo na sa mga kapatid ko. Hindi nila alam ang buhay na pinasok ko at sinama ko pa sila sa magulo at complicated na sitwasyon ko. How I wish na kaya kung bumalik sa dati. Kung saan, hindi ako pumayag sa gusto ni Sir Russell. Pero pagsisihan ko man iyon ay huli na. Bukod sa hindi niya ako binigyan ng opsyon ng papirmahin sa kontrata ay tinakat niya ako at nakasalalay ang buhay at reputasyon ng kaibigan ko. Sa sitwasyon ko noon, kahit alin ang naging pasya ko ng gabing iyon, alam kong talo ako. Dahil sa huli, si Sir Russell pa rin ang nasunod at nakuha niya ang gusto dahil naging mahina ako. Kahit nangangalay ang mga paa ko sa pinagtataguan ko ay hindi ako umalis o gumawa ng kahit anong ingay man lang. Hinihintay kong bumalik si Miss Sylvia at gusto kong marinig kung ano ang sasabihin niya sa mata Ray at naiinip na babaeng naghihintay dito sa sala, kapag hindi nagising si Sir Russell dahil langgo ito sa alak. Makalipas ang mahigit 10 minuto, nakita kong lumabas sa elevator si Sir Russell at naglalakad palapit sa sala. Kaya lalo lamang akong nagsumiksik sa pinagtataguan ko dahil ayaw kong makita niya ako. Mukhang hindi maganda ang gising ni Sir Russell. Madilim ang mukha niya at matigas ang ekspresyon na naglalakad palapit sa receiving area, kung saan nakaupo at naghihintay sa kanya ang babaeng pakakasalan niya. Russell, finally you're here. Mabilis na tumayo si Karen at akmang lalapit sa kanya, pero itinaas ni Sir Russell ang kamay para pigilan ito. What are you doing here? And what's the meaning of all this, Miss Lineage? Walang kenjating ngiti at masungit na tanong ni Sir Russell, habang ang mga mata ay nakatingin sa ilang malalaking maletang dala ng babaeng kaharap niya. Hindi ka ba masaya na makita ako, Russell? Tingnan mo, naglakbay ako ng napakalayo para lang bisitahin ka dito. Manahimik ka, hindi ka welcome dito. Agad na single ni Sir Russell sa babaeng hamaba ang nguso at pumadyak ang mga paa. Pero gustuhin mo man o hindi, alam nating dalawa na malapit na tayong ikasala. Dapat tayong magkasama para sa darating na paghahanda, nakasimangot na sagot ni Karen. Lumayas ka, hindi kita kailangan dito, at ayokong makita ang pangit mong mukha. Galit na single ni Sir Russell sa kausap. Bakit? Dahil ba sa may kasama ka ng mababang klaseng babae dito? Don't tell me, isasakripisyo mo ang lahat ng meron ka dahil lang sa babaeng iyon. Galit na tanong ni Karen. Tumigas na rin ang ekspresyon ng mukha nito. Nanliliit ang mga mata at alam kong galit na rin sa mga oras na ito. Tigilan mo na ako sa panggugulo sa personal kong buhay, Miss Karen Lineage. Alam mo namang wala akong pakialam sa mga babaeng nagpapaligaya sa akin. Ang kailangan ko lang ay bigyang kasiyahan ang aking sarili. At pagkatapos ay pinalalayas ko na sila sa aking bahay, at kahit sa aking buhay magpakailanman. Parang hiniwa ng matalim na kutsilyo ang puso ko sa mga naririnig kong sinabi ni Sir Russell. Ang sakit palang marinig galing mismo sa kanya ang ganitong mga salita. At ilagay mo dyan sa matigas mong ulo, hindi kita pakakasalan at kahit sinong babae. Ayoko ng anumang responsibilidad sa buhay ko, at wala sa isip ko ang pag-aasawa. Kaya hayaan mo na ako. At huwag na huwago nang ipakita sa akin yang pangit mong mukha. Matapos sabihin ito ay walang pakialam na hinawakan ni Sir Russell sa braso si Karen at hinatak. Umalis ka na habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko, dahil kung hindi, pagsisisihan mo ang pagpunta mo dito sa bahay ko.
Dahil tiyak na papatayin kita kapag nawala ang aking katinoan. Nakita ko kung paano nagpupumiglas si Karen, pero hindi makakawala dahil mahigpit na hawak ni Sir Russell ang mga braso niya. Bakit hindi mo ako kayang mahalin, Russell? Bakit hindi ako sapat sa'yo? Humihikbi na tanong ni Karen. Nawala na ang kanina ay matigas na ekspresyon ng mukha niya at napalitan ng labis na lungkot. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo, tiyak na ibibigay ko ito sa'yo. Maging ang aking kaluluwa, tumahimik ka at lumayas dito. Huwag ka nang babalik dito, yun lang ang gusto, matigas na sagot ni Sir Russell. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pakikitungo niya kay Karen. Napakalupit at walang pakundangan na pinagtatabuyan ang babaeng dapat ay pakakasalan niya. Para akong nanood ng palabas sa mga nakikita ko. Mabilis umikot ang kanang braso ni Karen at nangunyapot sa leeg ni Sir Russell at hinalikan siya sa bibig. Ang bilis ng mga pangyayari. Hindi ko nagawang ibuka ang bibig ko at natulala dahil sa nakikita ko. Ang sakit palang makitang may ibang babae ang yamakap may Sir Russell at humalik pa sa kanya. Ouch! Russell! Malakas na sigaw ni Karen ng pasalampak na bumagsak ito sa sahig. Marahas na itinulak siya si Sir Russell at dahil mataas ang sapatos ay mukhang napasama ang pagbagsak niya sa sahig. Nakita ko kung paano damaloy ang luha sa mga mata niya, habang kagat ang pangibabang bibig at mukhang tinitiis ang sakit na tumayo. Kung ito talaga ang gusto mo Russell, hindi mo na ako makikita, luhang sabi ni Karen. Iika-ika siyang humakbang palapit sa sofa. Akala ko ay kukunin na niya ang mga gamit na dala para umalis, pero napasinghap ako nang makitang kinuha niya ang baril at itinutok sa sarili. Hindi ako aalis sa bahay na ito habang nabubuhay ako Russell. Ipinapangako ko na babarilan ko ang aking sarili sa harap mo, at walang alinlangang sisisihin ka ng buong angkan ko sa pagkamatay ko sa sarili mong teritoryo. Matigas na banta ni Karen kay Sir Russell. Sa nakikita ko, desperate na siya at kahit anong gawin ni Sir Russell ay hindi siya aalis dito sa bahay niya. Kung gusto mong magpakamatay, sige, gawin mo. Sino ang nagmamalasakit sa iyong buhay? Matigas na sagot ni Sir Russell na mukhang hindi man lang natinag, kahit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Karen. Kung mamamatay ako dito, alam mong ikaw ang may kasalanan, Russell. Maaari mo paring pag-isipan at baguhin ang iyong isipan, dahil sa sandaling kinalabot ko ang gatilyo, wala nang babalikan. Madilim ang mukha at matalim ang mga mata na sabi ni Karen kay Sir Russell. Mula sa pinagkukublihan ko, nakita ko kung paano ngumisi at nagkibit-balikat si Sir Russell. Wala akong pakialam, Karen lineage. Akala ko kilala mo na ako simula nang lumaki tayong dalawa sa iisang school. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako kilala. Sa tingin mo may pakialam ba ako? Mamatay ka man sa harap ko at sisihin man ako ng buong angkan mo sa pagkamatay mo, wala akong pakialam. Pumatay na ako ng tao dati, at kung gusto kitang patayin, hindi ka makakatakas sa galit ko. Saglit na tumigil si Sir Russell sa pagsasalita at tinawag ang pangalan ng isa sa mga tauhan niya. Boss, agad sabi ng lalaking siyang naghahatid sa kanya sa loob ng silid namin kanina. Give me your gun, seryosong utos ni Sir Russell sa tauhan. Walang kahit anong tanong na dinukot ni Alex ang baril sa bewang at inabot kay Sir Russell. Nakita ko kung paano niya ikinasa ang baril at nginisihan si Karen. Sabi mo, hindi ka aalis dito hanggat humihinga ka pa. Tanong ni Sir Russell sa babaeng nangunot ang noo at mula sa leeg nito ay tinutok ang hawak na baril sa ulo niya. Kung ganon, tutuperin ko ang iyong kahilingan. Napasinghap ako nang itutok ni Sir Russell ang hawak na baril kay Karen at pagkatapos ay dalawang magkasunod at malakas na pumutok ang umalangaw-ngaw. Hindi ko napigilan ang sarili ko at malakas na napasigaw dahil sa nasaksihan ko. Nanlalaki ang mga mata ko habang nag-uulap ang paningin na napaupo sa sahig. Malinaw na nakita ko kung paano bumagsak sa sofa si Karen, may tama ng bala at duguan ang damit na suot. Ilabas mo siya sa bahay ko at siguraduhin mong hindi na siya makakabalik dito.
Dahil kung hindi, parurusahan ko kayong lahat sa pagiging walang silbi. Galit na sigaw at utos ni Sir Russell sa mga tauhang narito rin pala sa sala. Pagsisisihan mo ito, Russell. I swear, magbabayad ka ng mahal. Galit at malakas na sigaw at banta ni Karen, sapo ang nagdurugong balikat. Nakatalikod na sa pinagtataguan ko si Sir Russell, kaya hindi ko na nakikita kung ano ang naging reaksyon niya sa banta ni Karen. Pero narinig ko ang huling sinabi niya, bago binuhat ng mga tauhan niya ang babaeng dapat sana ay pakakasalan niya palabas ng bahay niya. Marami na akong paghihirap ng dahil sa'yo, umalis ka na. Nakakatakot ang aura ni Sir Russell. Kakaiba siyang magalit at walang pakialam kahit babae si Karen. Hindi man lang siya nagdalawang isip na barilin ang babaeng iyon, kahit posibleng mapatay niya ang fiancé niya kung sakaling may tinamaan siyang vital organ sa katawan nito. Dahil sa nasaksihan ko, nakaramdam ako ng labis na takot sa kanya. May kakaiba kay Sir Russell. Kahit ilang ulit niyang sinabing hindi niya ako sasaktan ay natatakot ako para sa seguridad ko at ng mga kapatid ko. Sapo ang ulo na napaluhan na lang ako. Magulo ang isip ko. Naguguluhan ako, lalo na ngayong nakita ko na naman ang kakaibang side ni Sir Russell. Alam kong kaya niyang gawin ang banta sa akin noon kung hindi ako pumirma sa kontrata. Mabuti na lang at pinagbigyan ko siya dahil buhay ni George ang nakasalalay. Pero pakiramdam ko, ako mismo ang hamukay ng sarili kong libangan at isinama ko pa ang mga kapatid ko nang pirmahan ko ang kasunduan naming dalawa. Kagat ko ang lips para pigilan ang mga hikbing nakakulong sa mahapding lalamunan ko. Ayaw kong makita ako ni Sir Russell sa ganitong sitwasyon. Hindi maganda ang nangyari kahapon. Hindi ko alam kung ano ang naging resulta ng ginawang test sa aming dalawa. Dahil nakita ko ang malaking pagbabago sa kanya, hanggang sa bigla siyang umalis at umaga na umuwi, tapos lasing na. Binalaan na kita, wag na wag mong iPad-adalay ang babaeng yan dito sa Pinas. Pero hindi ka nakinig. Narinig kong sabi ni Russell. Nanghihina na gumapang ako at sinilip ko siya. Nakatayo pa rin si Sir Russell malapit sa akin, hawak ang baril sa kanang kamay at may kausap sa cellphone. Stop this nonsense, Clavia. Alam mong kahit anong mangyari, hindi mangyayari ang gusto mo. Hindi ako papayag na gamitin mo ulit ako gaya ng dati, buong buhay ko, kinokontrol mo ako, ngunit hindi sa pagkakataon na ito. Wala akong pakialam sa clan mo. Sa'yo na lahat yan, kaya mo na akong guluhin. Ito na ang huling narinig kong sinabi ni Sir Russell sa kausap. Mula sa pinagtataguan ko, nakita kong hinagis niya ang hawak na cellphone sa sahig at nagkapira-piraso. Hindi man lang siya nang hinayang. Ang mahal ng cellphone na gamit niya. Lalo na at latest edition ito ng iPhone. Pero hindi man lang siya nagdalawang isip na ibato sa sahig kaya nawasak. Linisin ang buong bahay, Sylvia. Make sure na walang may iwan na kahit isang patak ng dugo ng babaeng iyon dito sa pamamahay ko. Seryoso at matigas ang tinig na utos ni Sir Russell sa tinawag na mayordoma. Matapos iyon ay walang lingon-likod na humakbang si Sir Russell. Nanlaki ang mga mata na sinundan ko siya ng tingin dahil nakita kong hawak niya ang balikat at may pulang marka kaya napatayo ako. Ibig sabihin, may tama rin siya ng bala. Kaya pala 20 putok ang narinig ko kanina dahil binaril rin siya ni Karen. Grabe ang babaeng iyon. Sabi niya, mahal na mahal niya si Sir Russell. Pero paano niya nagawang kalabitin ang gatilyo at barilin ang lalaking gustong-gusto niya? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maunawaan ang lahat. Pero isa lang ang sigurado ako. Ang ama ni Sir Russell ang gustong magpakasal silang dalawa ni Karen at hindi siya sang-ayon doon. Nanghihina at unti-unting tumayo ako. Sinundan ng mga mata ang daang tinahak ni Sir Russell palayo hanggang sa nawala siya sa paningin ko. Alam kong hindi siya aakyat sa silid namin dahil hindi siya pumasok sa elevator. Nandito pa rin siya sa ground floor. Pero hanggang sa ngayon, wala akong lakas ng loob na lumapit sa kanya para magtanong. Mula sa pinagtataguan ko ay lumabas ako. Abala ang lahat sa paglilinis sa sala gaya ng utos ni Sir Russell,
kaya hindi nila napansin na narito ako. Tago ang lugar na ito dahil papunta ito sa garden. Napapansin kong bihira lamang ang dumadaan dito, kaya halos walang nakakita sa akin. Ma'am Beatrix, okay ka lang ba? Tanong ni Melanie na siyang nakakita sa akin kanina at agad lumapit nang makita akong naglalakad papuntang kusina. Pwede bang pahingi ng tubig? Nanginginig ang katawan na pakiusap ko. Kanina pa mahapdi ang lalamunan ko at nakakaramdam na rin ako ng labis na panghihina, kaya humingi agad ako ng tubig kay Melanie. Alam kong kailangan ko ito. Lalo na at nanginginig ang pakiramdam ko sa katawan ko. Siguro napansin niyang hindi pa ako stable. Kaya ay nalalayan niya ako hanggang sa nakarating kami sa kusina. Pinaupo niya ako at mabilis kumuha ng baso at nagsalin ng malamig na tubig. Salamat, nanghihinang sabi ko matapos abutin ang basong may lamang tubig. Mabilis na dinala ko sa bibig ko at agad nilagok dahil pakiramdam ko ay naninikip ang dibdib ko. Ngayon ko naramdaman ang labis na takot dahil sa marahas na tagpong nasaksihan ko kanina. Siguro ay dahil mas malinaw na ang isipan ko ngayon at nakapag-isip-isip na ako ng maayos kumpara kanina. Kaya lalo lamang sumibol ang takot sa dibdib ko, dahil sa mga narinig ko at nasaksihan kong barilan. Nagtatalo ang isip at puso ko sa mga oras na ito. May bahagi ng puso ko ang naniniwala na mabuting tao si Sir Russell. Pero red flag na sa akin ang mga nakikita kong mga karahasan sa tuwing nagagalit siya at may hawak na baril.